R Silent Channel. Kabanata 831 hanggang 840. Alibughang, ngunit isang paksa sa unibersidad. Makakatiwalaan ng lahat ang lakas ni Sister Nianwei. Nakangiting sinabi ni Ling Xiaoyi, magsisimula ang semifinals ng distrito sa loob ng 3 araw. Sister Nianwei, kailangan mong makakuha ng magagandang resulta at bigyan ng sorpresa ang Young Master sa kanyang pagbabalik. Siyempre naman. Sa pagsasalita tungkol kay Young Master Hong Dali, lumuwa ang mga mata ni Li Nianwei na may malaking kumpiyansa, tiyak na hindi ko pababayaan si Young Master. Well, tumingin muli si Ling Xiaoyi sa kanya. Li Yang, nasaan ka? Sumagot ang dog-legged na si Li Yang, pang-una akong bumisita sa ilang lugar sa malapit na angkop para sa paggastos ng pera, at sa wakas ay pumili ako ng kasino na tinatawag na Meiji Casino. Sa tingin ko, magiging maganda kung makahanap tayo ng isang taong magpapanggap na isang mapilit na sugarol. Ang isang sugarol na nalulong sa pagsusugal, syempre, ay pinakamalapit na nauugnay sa isang alibughang. Kung tutuusin, sa isang lugar na parang kasino, gaano man kalaki ang natalo mo, walang magsasabi. Oo, okay. Agad namang sumang-ayon si Ling Xiaoyi at sinabing, para sa kandidatong ito, personal kong inirekomenda ang pick-up boy na si Ferguson. Mula ngayon, pananagutan na niya ang pagkawala ng pera, at ang iba ay magiging mga alipin niya. Gagampanan ng lahat ang kanilang tunay na kulay, kaya dapat walang mga bahid. Matalino si Sister Xiaoyi. Mabilis na pinuri ni Liang ang kanyang mga merito, si Ferguson ay hindi isang ordinaryong tao, at tiyak na hindi niya bibiguin ang Young Master. Gusto mo ba akong maging aliberga? Itinuro ni Ferguson, na kilala rin bilang Lucifer, ang kanyang ilong, kumikita pa rin ako ng walang ingat, ngunit hindi ko ito ginagastos ng husto. Posible ba talaga ito? Sa isip niya, ang paggawa ng pera ay isang simpleng bagay. Sa kanyang kakayahan, maaari siyang kumita ng sapat na pera upang mabuhay ng comfortable sa ilang minuto. Ngunit kung gusto niyang mawala ang kanyang pamilya, tulad ng ginagawa ni Hong Dali, tiyak na hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Dumating. Kaunti lang ang matalo, tumawa si Ling Xiaoyi at hinampos siya sa balikat, palaging kinamumuhian ng Young Master ang sakit ng pagsusugal. Ngunit sa mga pambihirang panahon, wala tayong magagawa kundi piliin ang maging alibughang palad. Huwag mawala ang lahat ng ating kayamanan. Okay, huminga si Ferguson, susubukan kong matalo hanggat maaari. Prodigal, ito ay isang napakahirap na bagay. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Kung nais mong pag-usapan ang tungkol sa simpleng aliberga, kung gayon lahat ay magagawa ito. Pera lang, ano ba ang big deal? Ngunit habang gumagastos si Hong Dali ng mas maraming pera, nagiging mas may kakayahan siya. Ito talaga ang unang pagkakataon, hindi pa nagagawa, makalipas ang 300 taon. Talagang walang mas propesyonal kaysa kay Hong Dali pagdating sa pagkawala ng pamilya. Kahit na Lucifer, na may IQ na higit sa 180, ay kailangang talunin sa bagay na ito. Habang ang iba ay pupunta sa kasino upang kumita ng pera, si Li Nianwei ay naghahanda para sa usapin ng Galaxy Good Voice, at lahat ay maghihiwalay. Lucifer ay tiwala na walang magiging problema, ngunit ang sitwasyon ay medyo espesyal ngayon, siya ay pupunta sa ngalan ng Hong Dali. Sa totoo lang, sa IQ ni Lucifer, wala siya. Mayroon malaking pahiwatig kung paano gumastos ng pera ng pinakamabisa sa oras na ito, at kung gaano karaming pera ang dapat gastusin sa isang gabi. At natatakot siya na hindi ito magiging epektibo laban kay Dali. At hindi lang iyon. Ang susi ay kung paano mawala ng pera sa estilo ni Hong Dali. Ngayon nalaman niya na ang pagkawala ng pera ay isang malaking katanungan. Li Yang, kasino na yan? Saan? Pinakamabuting maging mas malapit, na aayon sa ating katayuan. Nagtanong si Lucifer, ang gagampanan natin ngayon ay isang alibughang anak, isang karaniwang Young Master, at isang playboy. Ang pagsobra ay hindi naaayon sa estilo ng isang playboy. Tiyak, hindi rin masyadong malapit. Hindi sumasalamin sa pagkakakilanlan. Kaya, nangunguna ka pa rin. Ang estilo ng pag-uugali ni Hong Dali ay talagang mahirap matutunan. Kung si Hong Dali, kailangan niyang gawin ito, Li Yang, gantimpalaan muna ang mga waiter sa kasino ng tig-10,000 yuan at hilingin sa kanila na sunduin ako. Well, ang pagiging aliberga ay isang estado ng mga gawain, at karamihan sa mga tao ay hindi ito matututunan. Okay. Bagaman tinutulungan ni Lucifer si Hong Dali na mawala ang kanyang kapalaran pansamantala, ang lahat ay para sa kapakanan ng Young Master. Si Liang ay talagang isang natural na dog-legger, lumipad patungong silangan sa loob ng 3 minuto, pagkatapos ay lumipad sa timog silangan sa loob ng 2 minuto, napakalaki. Ang gusali ay napakaganda, iyon lang. Ang spaceship ay lilipat na ngayon. Sa pagkakataong ito ang lahat ay lalabas para lamang sa layunin ng paggastos ng pera. Walang matinding pressure. Sa daan, maaari mong panoorin ang mga tanawin sa ibaba. Ang lugar na ito ay medyo malayo sa Galaxy Noble Lord's Mansion. Tumatagal ng hindi bababa sa kalahating oras upang lumipad.
Kaya medyo malapit sa lupa ang iba't ibang gusali sa urban area. Bagamat mayroong ilang malalaking hotel, mararangyang nightclub, pedestrian street, at iba't ibang mga gusali ng kumpanya, tila mas advanced ang mga ito sa teknolohiya, ngunit ang pangkalahatang layout ang pagkakaiba ay hindi malaki. Hindi nagtagal, huminto ang spacecraft at ngumiti si Liang, Master Lucifer, nandito na ang Meiji Casino. Sa oras na ito, tumingin si Lucifer sa bintana ng spaceship. Isa itong malaking kasino na may taas na higit sa 100 metro. Ang pinakamataas na palapag ng kasino ay ang landing pad ng spaceship. May mga matataas na dilag na duwende na naghihintay dito. Ang mga neon na ilaw ay maliwanag, at paminsan-minsan ay mayroong. Naglabas-masok ang mga dilag na may iba't ibang hitsura na hawak-hawak ang braso ng isang amo, at nagsimulang mag-isip si Lucifer kung ano ang mangyayari kung pupunta si Hongdali dito. Sa huli, naisip niya na si Hongdali ay talagang isang Diyos, kahit na iba siya sa isa't isa. Sa sobrang tagal ng pakikasama sa isa't isa, hindi na niya moari. Kalimutan mo na ito, walang magawang umiling si Lucifer, hindi natin naiintindihan ang karunungan ng mga Diyos, bumaba tayo at tingnan. Kaya sinundan ng lahat ang duwende na waitress sa ibaba at pumasok sa kasino. Dahil sa spaceship, kasino dito, the lower you go, mas malaki ang gambling games. Ang mga nasa itaas ay lahat ng maliliit na taya na nagkakahalaga ng ilang 10-10 dolyar. Hindi, ang nasa gitna ay daan-daan o libo-libo, at ang nasa ibaba ay 10-10 libo. Maraming paraan para magsugal dito, tumingin si Lucifer sa paligid, at mayroong lahat ng uri ng mga laro sa pagsusugal. Tumawa siya ng mapagpasyang, kung gayon, magsimula tayo ngayon. Pagdating sa pagsusugal, ang mga paraan ng pagsusugal sa universo ay magkatulad. Bagaman mayroong ilang mga pagkakaiba, ang mga ito ay hindi masyadong malaki. Di nagtagal, nakahanap si Lucifer ng isang laro sa pagsusugal na nagsasangkot ng pagmamaneho ng isang mothership upang labanan si Zerg. Ang isang ito ay isang holographic projection. Pagkatapos palitan ang mga chips at ihagis ang mga ito sa makina, ang holographic projection ay magpapapaliwanag sa hukbo ng Zerg, at pagkatapos ay makokontrol mo ang mothership turret sa loob upang labanan ang mga bug gayunpaman, ito ay halos kapareho ng pakikipagsapalaran sa paglalayag sa mundo ng Hongdali Yuan. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang laro laban sa Zerg. Sa universo, ang pinakakinatatakutan ng mga tao ay ang Zerg, kaya napakainit ng negosyo ng naturang mga game console. Daan-daang tulad ng mga makina sa buong casino hall ay punong-puno, at may 12-12 ng mga tao na nakaupo sa isa. Labanan ang mga bug. Laro natin ito. Sa oras na ito, may isang taong walang sapat na puntos at umalis. Umupo si Lucifer dito at sinabing, magpalit muna tayo ng chips, palitan natin ito ng 100,000. Okay, nang makitang magsisimula na ang talunan, tuwang-tuwa si Liang kaya tumakbo siya para palitan ang chips. Pagkatapos magpalit ng mabilis at bumalik, ngumiti si Liang at nagsabi, okay, Master Lucifer, nandito silang lahat. Bueno, maglagay muna tayo ng 10,000. Tumanggo si Lucifer, kung gayon, magsaya muna tayo at subukan ito. Subukan ang iyong kapalaran. Okay. Naglagay si Liang ng 10,000 chips. Kung nandito si Hongdali, malamang magagalit siya, sabi mo tutulungan mo akong gumastos ng pera, at sisingilan mo ng 10,000 chips sa isang pagkakataon. Anong klaseng gulo ito? Ang pattern, kapatid. Siyempre, hindi maliit na halaga ang isang beses na singil ni Lucifer na 10,000. Pagkatapos ng lahat, para sa mga ordinaryong tao, ang 10,000 galaxy coins ay hindi maliit na halaga. Kaya nagsimula ang laban. Sa simula, ang laro ay medyo maayos, ang 10,000 chips ay nawala sa loob lamang ng 10 minuto. Ngunit sa pagkakataong ito ang problema ay lumitaw. Huwag kalimutan kung sino si Lucifer. Isa siyang hacker tech nerd na may IQ na higit sa 180. Ang taong ito ay may isang prinsipyo pagdating sa paglalaro, kailangan kong magsaya. Kung maglakas loob kang pasayahin ako, gagawin kong malungkot kayong lahat. Sa oras na ito, mayroon na lamang siyang 10,000 chips na natitira sa 100,000 at nakaramdam siya ng labis na kalungkutan sa oras na ito. Kaya sa huling 10,000 chips, gumawa siya ng ilang hakbang bilang isang hacker at nerd ng teknolohiya, kinakailangang magdala ng ilang high-tech na gadget kasama mo. Ang mga araw na ginugol sa gitna ng Galaxy Alliance ay hindi walang kabuluhan. Pagkatapos ay oras na para magkaroon ng maraming kasiyahan. Sa pagkakataong ito, tatamaan na ni Lucifer ang Zerg sa isang putok lamang. Hindi mahalaga kung ito ay ordinaryo o advanced, hindi mahalaga kung ito ay nagkakahalaga ng 1 piraso o 100 yuan, ito lamang. Pagkatapos nitong round ng shooting, ang kanyang chips ay tumaas ng diretsyo mula sa 10,000 puntos hanggang 560,000 puntos. Hong! Si Dali, na nasa Earth, ay nakadama ng panlulumo habang pinapanood ang kanyang mga health point na paunti-unting bumababa. Biglang, sa isang pop, isa pang health point ang lalabas. Biglang natuwa si Hongdali, hahaha, ang isang ito ay mabuti, ang isang ito ay mabuti, ito ay dapat na ang ating mga talunan ay nagsisimulang mag-aksaya ng pera. Dahil dito, nag-e-enjoy lang siya, pero bago pa siya mabusog, biglang may narinig na namang,
pop, sound, at biglang si Hong Dali nang tumingin ulit si Dali, agad siyang bumagsak. Diyos! Si Hong Dali ay sumigaw ng desperadong, hinihiling ko sa iyo na mawala ang iyong pamilya, hindi upang kumita ng pera. Ano ang ginagawa mo? Sino ka, kung hindi mo ako tutulungang mawala ang aking pamilya? Kumita ng pera para sa akin, sa tingin mo ay masyadong mahaba ang buhay ko. Hindi ba? Pagkatapos ng mahabang panahon, mayroon pa ring 76 na health reserve points, na tumaas lang ng 1 hanggang 77, ngunit ngayon ay wala na. Sabay-sabay na bumaba ang 5, naging 72. Grabe naman. Bilang resulta, hindi pa ito tapos. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba muli ang bilang at naging 87. Banal na tae. Ngunit ito ay tungkol sa kasino. Ang grupo ng mga tao ni Lucifer ay medyo magaling sa una, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan ng mga tao ang kakaibang phenomena ni Lucifer. Kung gusto mong mag-shoot ng paisa-isa, posible pa rin kung paminsan-minsan ay mapalad ka, ngunit papatayin mo lang ang isa sa kanila sa isang shot mula sa simula hanggang sa dulo, at ang screen ay puno ng mga bangkay ng Zerg, at lumilipad ang pera. Nagbibiro ka ba? Hindi nagtagal, lumapit ang security guard mula sa kasino. Sir, pwede po bang huminto sandali? Oh, okay. Nandito na ang mga security guard kaya kailangan pa namin siyang bigyan ng mukha. Agad na tumayo si Lucifer, ano ang problema? Kabanata 832, ang prodigal ay hindi isang trabaho para sa mga tao. Iyon na, magalang na sabi ng security guard, sinala namin na may mali sa makinang ito, kaya mangyaring maghintay ng ilang sandali, sir. Kung tutuusin, ang mga taong maaaring pumunta dito para magsugal ay mga mabangis na tao, at hindi madali para sa kanila ang direktang magsimula, kaya napakagalang pa rin namin at sinabi na lang na may mali sa makina. Kung matalas ang mata mo, dapat inisip mo na kung ano ang ibig sabihin ng security guard sa pagkakataong ito. Marami ka nang napanalunan, kaya huminto ka kapag huminto na, ngunit huwag masyadong lumayo, kung hindi, hindi magkakaroon ng paningin ang iyong mga kamao. Bilang isang napakatalino na tech geek, natural na naunawaan ni Lucifer ang kahulugan ng mga salitang ito at nakangiting sinabi, okay, pagkatapos ay maghahanap ako sa ibang lugar. Direktang sumunod si Liang at ang iba pa. Gayunpaman, sa oras na ito, naakit nila ang atensyon ng ilang tao sa kasino, kabilang ang bangkiro ng kasino. Di nagtagal, lumapit ang isang waiter at may paggalang na nagsabi, Sir, mas marami po tayong kapana-panabik na programa sa ibaba. Hindi ko po alam, sir. Ano ang interes? Ito ay isang imbitasyon sa pagsusugal. Anong ginagawa ni Lucifer dito? Alibughang iyon, kaya tiyak na sumang-ayon siya. Okay, let's go at tingnan natin ngayon. Maya-maya ay nakarating na kami sa VIP room sa baba ng kasino at pumasok sa isang malaking private room. Ngunit ito ay katulad ng paglalaro ng mga baraha sa lupa, na karaniwang kilala bilang stud. Ang mga patakaran ay napakasimple, iyon ay, 5 card na katulad ng paglalaro ng mga baraha, pagkatapos ay isa pababa at 4 na pataas, at sa wakas ay makita kung sino ang may pinakamataas na card. Isa talaga itong Supreme VIP room. Sa oras na ito, lahat ng tao sa kwartong ito ay may seryosong ekspresyon. Kung tutuusin, laging may milyon-milyong taya dito, para sa mga ordinaryong mayayamang pamilyang ito. Ito ay hindi maliit na bilang. Siyempre, para sa isang alibughang tulad ni Hong Dali, hindi yun sapat. Ito ay talagang hindi masyadong kapana-panabik. Ang layunin ng pagpunta ni Lucifer dito ngayon ay para tulungan si Dali na aliberga. Sa oras na ito, wala siyang masyadong pakialam. Mga 800,000 na ang nanalo niya sa laro ng Zerg noon kaya hindi niya ito pinansin nang pumasok siya dito at direktang tumaya. Anyway, ang layunin ay mawala ng pera, simple. May mga bagong tao na dumarating para magsugal, na tinatanggap ng malaking audience ng mga sugarol at may mga taong darating para tanggayin, na isang magandang bagay. Hindi nagtagal, dinala ng waiter ang 800,000 chips na napanalunan niya laban sa Zerg noon at inilagay ang mga ito sa harap ng mesa ni Lucifer, at nagsimula ang laro ng baraha. Ibinibigay ng dealer ang mga card, at ang bawat manlalaro ay makakakuha muna ng isang whole card, at pagkatapos ay isang up card. Si Lucifer ay inatasan ng isang reyna ng damo. Ang mga card ng ibang tao ay malaki at maliit. May 4 na card na mas malaki kaysa sa Queen of Clubs ni Lucifer, King of Clubs, King of Diamonds, Ace of Hearts, at Ace of Spades. Dito nagsisimula ang taya. Upang sabihin na ang larong ito ay katulad ng stud, ito ay nilalaro ng may tibok ng puso. Si Lucifer ay hindi kailanman naglaro ng ganitong uri ng laro. Ngunit kung tutusin, naroon ang IQ ng tao, at halos naintindihan na niya ito pagkatapos lamang na tumingin sa paligid. Pagkatapos ay kumuha siya ng 5,000 chip mula sa tumpok ng mga chips at itinulak ito. 5,000, hindi ito maliit na bilang. Si Liang at ang iba pa ay hindi pa nakakita ng Hong Dali na nagsusugal kasama si Hong Dali, kaya lahat sila ay kinakabahan ang bagay na ito ay nakakataba ng puso, 5,000 sa simula, at pagkatapos ng ilang round mamaya, ito ay magiging 10 o higit pang 10,000 kung ito ay isang stud. Ang lahat ng higit sa 800,000 yuan ay nawala. Sa oras na ito, ang lahat ng iba pang mga tao ay nagsimulang sumunod.
Karamihan sa mga manlalaro na may masamang baraha ay sumuko, at pagkatapos ng isang round, 6 na tao pa ang natitira sa field. Ang dealer ay magsisimulang harapin ang ikatlong card. Mabilis itong naibigay, at ngayon ang mga card ay nasa mesa. Si Lucifer ay isang double queen, at ang unang card na mas maliit sa kanya ay isang 11 jack. Yung apat ay mas matanda sa kanya, isa ay 9K, isa ay 8K, isa ay QA, at isa ay jaw. Si Lucifer ang pinakamalaking manlalaro sa ngayon, at ang iba pang 5 manlalaro ay tumingin lahat sa mga card, ang ilan ay tumingin sa mga whole card, at ibinigay ang 3 sa kanila ng direkta. Sa oras na ito, 3 na lang ang natitira sa mesa ang double Q ni Lucifer, 9K at jaw. Sa oras na ito, si Lucifer ang may pinakamalaking card, kaya ang problema ay lumitaw. Ano kaya ang pinunta niya? Doon ka nawalan ng pera. Sa madaling salita, nawalan ka ng pera. Ito ay palaging totoo. Ngunit sa gayong mabuting kamay, dapat ka bang sumuko o hindi? Kung hindi ka susuko, ibig sabihin ay malaki ang tsansa mong manalo ng pera. Pero kung susuko ka, mawawalan ka ng pera, pero sayang. Kaya't si Lucifer ay sobrang gusot ngayon ay talagang naiintindihan niya na ang alibughang anak ay hindi madaling harapin. Dahil siya ang may pinakamalaking card, dapat niya muna itong isipin. Sayang ang pagsuko ng ganito diretsyong inilabas ito ni Lucifer, isang 10,000 chip ang itinulak pataas. Sumunod naman ang 2 pa. Nagpatuloy ang dealer sa pagdeal ng mga card, at sa pagkakataong ito ay nakakuha si Lucifer ng K, na naging QQK, at ang 2 pa ay nakakuha ng 910K at isang JJA. Ang galing pa naman ni Lucifer. Sa oras na ito, ang matinding labanan sa pagitan ng 3 tao ay nakakuha ng atensyon ng lahat, at lahat ay bangulong, hoy, ang double Q card na ito ay maganda, sa tingin ko ay medyo mataas ang posibilidad na manalo ng pera. Yeah, the remaining 2 are 910K and JJA, which is not too big. Depende lang sa last card. Well, unless there is another pair bigger than double Q, everything else will be difficult to deal with. Makinig sa mga tao sa paligid mo. Ang talakayan, umiikot ang isip ni Lucifer. Walang paraan, ang kanyang IQ ay masyadong mataas, kaya hindi niya namamalayan na nagsimulang magkalkula at mag-analisa ng kamay, ang mga nasa ibaba ay wala na ngayon, 8, 9, 10, 10, 3J, 3Q, 3K, at 2A. Kaya, sa madaling salita, ang tanging maaaring mas malaki kaysa sa akin ay isang tuwid, at ang 910K ay isa lamang na posible, ngunit ang kanyang Q at Q ay kasalukuyang natitira at ang kanyang Q ay natitira na lamang at ang kanyang Q ay natitira lamang at ang isa ay walang J at ang isa ay may kasunod na J. A flush, basically. Walang pagkakataon para kay JJA maliban na lang kung may ibang A o ibang J. Walang pag-asa, syempre, hindi mo ako matatalo sa pagkakataong ito. Ano ito? Maingat na itinaas ito, agad na nakumbinsi si Lucifer ito ay talagang isang J. Wow, ha. Tapos ang 910K wala sa usapan, pwede na siyang matanggal, ngayon, hanggang sa huling JJA na. Sa oras na ito, walang pag-aalinlangan si Lucifer at magsisimula lamang sa 50,000 chips. Yung huli, si JJA, tumingin din sa whole card, with a very calm expression, at sumunod. Ang dealer ay patuloy na namamahagi ng mga card. Sa huling card na ito, nakakuha talaga ng alas si Lucifer. At ang isa ay nakakuha ng K. Sa oras na ito, ang mga card ay napaka-interesante. Ang kay Lucifer ay JQQKA, at ang isa ay JJKA dagdag. Ng mga baraha. Sa oras na ito, naramdaman ni Lucifer na siya ay may malinaw na pag-iisip. May natitira pang ace, at dapat alam ng kabilang partido na hindi madali para sa kanya na makabuo ng isang pares ng kings o aces, kaya ngayon na ang oras para ipakita ang kanyang tapang. 50,000. Itinulak ni Lucifer ang isa pang 50,000 chips. Sundan. Mahinahong sabi ng kausap. Sa oras na ito ang pinakamaraming oras ng pagsubok. Ang mga card ay napakasimple. Nakita na ito ng mga nanunood sa ibaba at lihim na nag-aral sa mahinang boses, ang may blonde na buhok ay kasalukuyang may pinakamagandang card, at ang may double jacks, maliban kung ang whole card ay J o A. Oo, sa pagtingin sa mga card ngayon, mayroong isang JQA sa mga malalaking card. Maliban kung ang double J side ay nakakuha ng huling J o A, magkakaroon ito ng pagkakataong manalo. Hoy, hulaan mo. Ano ang trump card niya? Hindi ako sigurado tungkol dito, ngunit dahil naglakas loob siyang sumunod, si JOA na yata. Sa katunayan, ang sitwasyon ay napakalinaw, ito ay ang card sa ibaba. Walang pakialam si Lucifer at direktang nagpatuloy, 50,000. Sundan. Kalmado pa rin si JJKA. 50,000. Sundan. 50,000. Sundan. 50,000. Sundan. 50,000. Sundan. Pagkaraan ng ilang sandali, itinulak ni Lucifer palabas ang kalahating milyon. Ang ibang tao ay palaging sumusunod ng mahinahon. Sa katunayan, sa oras na ito, sinimulan na ni Lucifer na paikutin ang kanyang kamangha-manghang utak, bagaman ang taong ito ay nagpapanggap na kalmado, ngunit sa tuwing sasabihin niyang sumunod,
ang kanyang mga kilay ay bahagyang kumikibot, at ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay bahagyang naninigas. Talagang tiyak na siya ngayon ay nakakahiya lang, Humph, hindi ganoon kadaling takutin ako palayo. Sa pag-iisip nito, direktang itinulak ni Lucifer ang 300,000 chips sa isang pagkakataon, stud. Nang makitang nag-stud talaga si Lucifer, natigilan si JJKA saglit at biglang tumawa. Bahagyang umiling siya at sinabi, "Binata, napakatapang mo. Hindi ka natakot pabalik." Habang sinasabi niya ito, binaligtad niya ang kanyang trump card, at ito pala ay A-Grass Flower 5. Banal na tae. Nanlaki ang mga mata ni Lucifer nang makita niya ito, "Ganyan mo ako lalabanan hanggang dulo." Haha, ang card game na ito ay hindi lang tungkol sa kung sino ang may pinakamagandang card. Tumawa ng malakas si JJKA, "Bata, congratulations, nanalo ka." Hehe, kaya lang. Pagkatapos ay nanlumo si Lucifer, "Damn it, naparito ako upang sirain ang kapalaran ng Young Master. Nanalo talaga ako ng pera, nanalo ako ng pera." Sa Earth, si Hong Dali ay ganap na nalulumbay. Pagkaraan ng maikling panahon, ang mga health point ay bumaba ng isa pang 5 puntos, nakakilakilabot. Sino ang ginagawa ng bulag na ito? Halos maluha si Hong Dali, para sayangin ang pamilya, hindi para kumita. Ah, naiintindihan mo ba, mamamatay talaga ako kapag ginawa mo ito. Tungkol sa kasino, talagang naiintindihan ni Lucifer sa pagkakataong ito na ang pagkawala ng pera ay hindi isang bagay na magagawa ng lahat, lalo na kung kailangan mong mawala ng pera. Kailan? Isang magandang kamay, ano ang ginagawa mo? Sumunod o hindi sumunod? Isang masamang kamay, anong ginagawa mo? Ihagis o hindi ihagis? Tinataya na ang pagsusugal ni Lucifer ngayon ay maaaring ang pinakanakapanlulumong panahon sa kasaysayan mula nang itatag ang mga bulwagan ng pagsusugal. Ito ay simpleng hindi ginagawa ng mga tao. Kung sasabihin mong pumunta ka dito para manalo ng pera, okay lang sabihin na kapag nanalo ka, masaya ka, pero kapag natalo ka, malas lang. Ngunit kung pupunta ka doon upang mawalan ng pera, ikaw ay ganap na nalulumbay. Kapag nanalo ka, depressed ka, at kapag natalo ka, mas depressed ka. Kaya't si Lucifer ay nanlumo ng higit sa 3 oras. Sa huli, halos sinubukan niya ang lahat para mawala ang 70 yuan. Libo-libo. Sa pagbabalik, halos basang-basa si Lucifer, "Damn it, now I understand. Prodigal work is simply not a job for humans. It's too tired. I won't do it anymore. I won't do it anymore. Next time if you like prodigal, come, and prodigal, I won't come." Kung bumalik ako, sesabog ang ulo ko. Kabanata 833, wala ng utak. Hindi naman niya talaga kasalanan. Sinabi mo na siya ay isang tech geek na may IQ na 180, ngunit ang kanyang utak ay mas mabilis kaysa sa isang normal na tao. Basta may konting istorbo, gusto ko i-analyze. Bilang resulta ng pagsusuring ito, ang resulta ay ang lahat ng uri ng pagkakasalubong, hindi natatalo o nanalo, at ganap na nalulumbay. Pero kung hindi mo ito susuriin, maganda bang magkaroon ng mahabang ulo at mahabang leeg? Tanging isang walang pusong tanga tulad ng Young Master ang maaaring maging isang alibughang anak. Sa wakas ay nakapanlulumong pagtatapos ni Lucifer, kung ikukumpara sa kanya, "Hindi ako kasing galing ko." Hindi lahat ay maaaring maging isang alibughang anak. Kung wala ang brilyante na iyon, mas mabuting huwag kang tumira sa porselana na ito. Walang pusong ngumiti si Hong Dali on Earth, hahahahahaha. Tumaas na naman. Hindi madaling bumalik ng alas 7, hindi madali, takot na takot ako, takot na takot ako. Sa huli, sinabi niya ang isang bagay na maaaring ikagalit ni Lucifer, "Napakahirap bang gumastos ng pera bilang isang aliberga? Kahit sinong tanga, dapat ang tanga ang nakapulot ng mga babae. Kung ito ay ibang tao, hindi ito magiging napakahirap." Ito ay marahil ang unang pagkakataon mula nung ipinanganak si Lucifer. Kahit na nawalan siya ng higit sa 700,000 yuan sa isang prostitution, sa pangkalahatan, ito ay isang malaking kabiguan. Ang pinakamahalagang bagay ay nataman ng husto si Lucifer. Ngayon naiintindihan niya na hindi lahat ay maaaring maging isang alibughang anak, lalo na isang tulad Diyos na alibughang anak. Kabilang sa mga ito, mayroong lahat ng uri ng mga kakaibang pamamaraan ng aliberga, walang talo na swerte, isang walang pusong karakter na kayang seryosohin ang lahat. Ang tatlong ito ay dapat na makabisado bago ang isa ay maging isang alibughang antas ng Diyos tulad ni Hong Dali. Kung may nawawala man sa kanila, tiyak na mamamatay ang mga tao sa depresyon, at tiyak na walang magiging problema. Bumalik sa street, Hyberg Hotel. Si Lucifer ay parang isang tall unang tandang, ang kanyang ulo ay nakalaylay at walang sigla. Nang makita ang kanyang hitsura, si Ling Xiaoyi, na nakaupo sa likurang bahagi, ay agad na lumapit sa kanya. Hinayla si Lucifer para maupo, tinanong niya sa mahinang boses, "Paano kung sasanduan ang mga babae? Matagumpay pa ba ang mga alibughang lalaki? Tingnan mo ang iyong hitsura." Huwag mo nang banggitin, gulat na gulat si Lucifer kaya hinawakan niya ang kanyang mga kamay. Ang kanyang ulo ay tulad ng isang taong nalilibyugan na katatapos lamang nawala ng pagmamahal, "Sister Xiaoyi, hindi ko kayang gawin ang trabaho ng pagiging alibughang anak. Masyadong masakit. Hindi ito ang ginagawa ng mga tao.
Ha! Si Ling Xiaoyi ay lubos na napahiya. Hindi ka ba pwedeng maging alibughang anak? Ito, tila, hindi ba mahirap? Mahirap, bakit hindi mahirap? Malungkot na sinabi ni Lucifer, isipin mo, pumunta kami sa kasino, pumunta ako sa alibughang anak, hindi sa alibughang anak. Kumikita ako. Hindi ako pupunta para sa magagandang bagay, ngunit sino ang makakakontrol ng swerte sa kasino? Nag-aatubili akong sumuko kung nakakuha ako ng magagandang card. Gusto kong manalo ng walang anumang dahilan. Pero ang sabi mo, kapag natalo ka ng pera, sabi nga. Mas mabuti kung talagang malas ka, ngunit malinaw naman, ang swerte ko ngayon. Kaya, ito ay naghihirap. Ling Xiaoyi, Jiong. Naintindihan niya ang sinabi ni Lucifer. Sa totoo lang, hindi ko siya sinisisi, itong kasino. Basta patas. Dapat mayroong swerte, at imposibleng matalo mula sa simula hanggang sa wakas. Kung sasabihin mong talo ka sa masamang baraha, talo ka, ngunit kailangan mo pa ring matalo gamit ang magagandang baraha, lalo na kapag mayroon kang mas mahusay na baraha kaysa sa iba. Ito ay tiyak na isang uri ng pagpapahirap. Alam ng sinumang nagsugal ng pera kung ano ang pakiramdam. Ito ay tulad ng pakikipaglaban sa mga panginoong may lupa. Mayroon kang malaking dragon, 4 na doble at 2 hari, ngunit upang mawalan ng pera, kailangan mong ibenta ang isa-isa. Iyan ay napakahusay na maaari itong makapidyo sa mga tao hanggang sa mamatay. Hindi ka naniniwala na subukan mo ito. Ngunit, kung ayaw mong tulungan ng alibughang anak na ito ang young master na mawala ang kanyang pamilya, nag-aalangan na sabi ni Ling Xiaoyi, paano ang young master? Hinimok din ni Liang mula sa gilid, oo, kunin ang mga babae, alang-alang sa young master, tiisin mo lang, ikaw ang pinakaangkop sa amin, at walang ibang makakasama sa iyo. Wala na ba talagang iba? Sinabi ni Lucifer na may malungkot na mukha, hindi ako sapat na matalino para maging aliburga. O ito ay medyo sobra at hindi kailangan, gayunpaman, ang aking isip ay napakagulo, natatakot ako na kung patuloy akong magtrabaho, ang aking IQ ay magiging negatibo. Mas mabuting maging negatibo kaysa malagay sa panganib, young master, tama ba? Sinabi rin ni Ling Xiaoyi. Helpless, kung hindi, kung titingnan mo kaming mga tao, ang iba ay talagang hindi angkop. Si Liang ay pinakamatagal na kasama ng young master, at siya ay orihinal na isang mahusay na kandidato, ngunit kami ay duwag lamang. Kahit na kami ay naaprubahan para sa mga kagamitang ginto, hindi kami tulad ng emperador. At wala kaming problema sa paniningil sa harap. Kami mismo ang gumagawa nito. Kung wala kaming mga kakayahan ni young master, ano ang mangyayari kung ang isang bagay ay hindi tama? Ano ang mangyayari sa isang bagay na hindi tama ang kakayahan ni young master, kung ano ang mangyayari? Sa totoo lang, hindi ito dahil minamaliit niya si Liang. Ang punto ay si Liang ay isang talunan. Karaniwan, ang panimulang punto ni young master Hong ay ganap na pareho. Dali, kung tawagin niya ang sarili niyang alibughang anak, hindi niya masasabing magsasaya siya. Palagi akong mahina sa lahat. Si Lucifer ay sobrang nanlumo, kalimutan mo na ito, sa susunod na lang tayo. Magsisikap ako para sa young master. Hindi na ako sasama sa utak ko sa susunod. Ito ay dapat na maayos. Iyon ang pinakamahusay. Tinapik-tapik ni Liang ang kanyang dibdib sa takot, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo, pick-up guy. Naku, talagang hindi gawain ng tao ang isipin ang tungkol sa mawala ng mabuting kamay ng kusa. Lalong nanlumo si Lucifer. Kung tutuusin, pagdating sa alibughang pera, bukod sa kasino, marami pa ring pwedeng gawin. Ngunit ang problema ay ngayong wala si Hong Dali, at kung wala ang gulugod, hindi nila magagawa ang maraming bagay. Halimbawa, kung gusto mong mawalan ng pera, kailangan mong may maghatid ng naluluji na ari-arian sa iyong pinto, tama ba? Ngunit bukod sa Hong Dali, walang ibang may ganitong katangian. Ano pa ang gusto mong bilhin? Ang pagbili ng isang bagay na kapaki-pakinabang ay hindi isang pag-aaksaya, ngunit ang pagbili ng isang bagay na walang silbi ang gusto mong bilhin. Walang pagkukulang sa anuman. Kaya lahat ay medyo depressed sa oras na ito. Mukhang hindi lahat ay maaaring maging isang alibughang anak. Kalimutan mo na, mahabang panahon na nag-isip ang lahat, at sa wakas ay kinailangan ni Lucifer na sumugod sa labanan, maluluji muna ako. Ito ay simple at diretso. Ang ibang paraan ng pagkalugi ay hindi kasing imahinasyon ng young master. Gusto ko lang. Kaya sa sumunod na 2 araw, si Lucifer ay lalong nanlumo. Ngayon kapag pumasok siya sa kasino, sasabihin ng mga tao sa VIP room, hoy, naluluji ka na naman ba? Nakakamangha. Deserve mong maging mula sa isang malaking pamilya. Ibang klase ang mundong ito. Or else, lahat, pansinin. Nandito na naman ang lalaking pumunta dito para mawalan ng pera. Hindi madaling dumating ang pagkakataong ito. Lahat, bilasan mo. Oo, narito na naman ang malaking talunan. Gusto niyang maghiganti at magreklamo kapos siya sa pera. Meron din, narito na naman ang malaking talunan na dalubhasa sa pagkalugi, dali-daling bumuo ng grupo, dein siya nang hindi nagpapaliwanag. Oo, walang silbi kung hindi ka mandaya. Si Lucifer ay kabilang din sa nangungunang 3 sa Holy Grail noon. Mabangis na lalaki, kailan mo ito matitiis?
Halos hindi na niya maiangat ang kanyang ulo, at maging si Liang sa tabi niya ay hindi na nakatiis. Bumulong siya sa iba pang mga natalo, "Hoy, tingnan mo kung magkano ang ibinayad ng pick-up na lalaki para sa young master. Maghintay hanggang sa bumalik ang young master. Kailangan mong sabihin ang isang bagay na maganda sa taong sinusubukang kunin ang mga babae." Ang iba pang natalo ay tumango, "Oo, oo." Kaya lang, sa loob ng 2 araw, nagngangalit si Lucifer at nawala ng malay. Sa wakas ay gusto niyang mabuhay at mamatay. "Nawala ko ang higit sa 3 milyong mga barya sa galaxy, kaya naging maayos ang lahat." Sa kabilang panig ng lupa, tiningnan ni Hong Dali ang mga attribute point na unti-unting tumataas na may ngiti sa kanyang mukha, at tumango na may kasiyahan, "Hindi masama, hindi masama, sa wakas ay nasa tamang landas na ako." Nako, hindi madali. With more than 30 attribute points, plus the original ones, I estimate that I can still hold on the right track. Oh my, it's not easy. With more than 30 attribute points, plus the original ones, I estimate na makakatagal pa ako ng 8 araw, hindi na masama, haha. Halos 10 araw na ang lumipas, at ang unang linggo ay lumipas na. Isang health point ang nawawala bawat oras, na 144 na puntos. Para sa susunod na 23 araw, mula sa ika-144 hanggang ika-720 na oras, ang halaga ng kalusugan ay mababawasan ng 1 punto bawat 2 oras. Ngayon ang unang 144 na oras ay lumipas, at higit sa 4 na araw ang lumipas mula noon, at isang kabuuang higit sa 200 mga health point ang naubos. Ang mga pangunahing punto ng kalusugan ni Hong Dali ay 110, at pagkatapos ay isang dagdag na 220 ang hindi maipaliwanag na nailigtas ang kanyang buhay. Matapos ibawas ang mga iyon at idagdag ang mga nakaraang araw, mayroon pang 86 na karagdagang katangian ang natitira. Punto. Bilang resulta, malapit na itong maubusan muli, at nakakuha ako ng higit sa 30 attribute points. Sa pagkakataong ito, maaaring tumagal ito ng halos 10 araw. Wahahaha. Hindi masama. Halika, talunan. Tuwang-tuwang bulalas ni Hong Dali at sinabing, "Hanggat mawalan ako ng higit sa 10 milyon, kaya kong suportahan ang aking sarili hanggang sa mabawi ko ang aking kalayaan." Si Hong Dali ay nasa mabuting kalagayan, at palagi siyang kasama niya. Nagtataka ang kanyang Tang Moxon, "Dali, ano ang ginagawa mo? Napakasaya mo ba? Ito ba ay isang magandang bagay? Sabihin mo sa akin." Isang magandang bagay, talagang isang magandang bagay. Inilibot ni Hong Dali ang kanyang mga mata. Hindi niya napag-usapan ang sistema, kaya mabilis siyang nagbigay siya ng paliwanag, "Feeling ko, gumaling na ng husto ang buong katawan ko. Parang hindi na malaki ang problema, haha." Talaga. Matapos marinig na sinabi ni Hong Dali na hindi malaki ang problema, biglang masayang sinabi ni Tang Moxon, "Okay ka lang. Ayos lang. Ayos lang kung okay ka." Habang nagsasalita siya, biglang tumulo ang kanyang mga luha at pinunasan niya ito, at sinabing, "Ayos lang kung ayos ka lang, hehe." Sa kabilang panig, sa itaas ng Hongguang Star, sina Yin Tian Zhang Feng Wuan, Jiang Chenzo at iba pa ay dumaong sa isang kapatagan na may berdeng damo. Nang huminto ang mothership, lumipad sila pababa sa isang maliit na spaceship. Ang haba ng mothership na kanilang sinakyan ay humigit kumulang 2 kilometro, lahat para makasakay ng kaunting mga hindi nauugnay na tao hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay maraming nagsasalita, at ang paglitaw ng Golden Emperor Gu sa mundo ay hindi dapat malik, kung hindi, walang sasabihin kung ano ang kahihinatnan nito. Kaya sa sandaling makarating sila sa oras na ito, ang target ay medyo maliit, at ang mga sundalo ay masaya at nakaka-relax, nagtatrabaho para sa mga maharlikang galactic. Bukod sa kung ano paman, hanggat maaari silang manalo sa labanan, ang mga benepisyo ay tiyak na kailangan, kaya ang bawat isa sa kanila ay nasa mabuting kalooban. Ang kapatagang ito ay may magagandang tanawin, berdeng damuhan, at berdeng ilog. Ang ilang maliliit na hayop ay nanginginain at naglalakad dito ng maluwag at masaya. Kaya lang medyo komplikado ang mood ni Jiang Chenzo at ng tatlo pa. Kabanata 834 na Galaxy Good Voice, tayo na. Chenzo, kaunti lang ang pakikipag-ugnayan ni Feng Wuan kay Hong Dali, kaya medyo nag-aalala siya, "Ano ang plano mo para sa mga gawain ni Dali? Matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan sa kanya, at palagi akong nababahala. Kung hindi natin iuulat ang bagay na ito, magiging malaking bagay kung may mangyaring masama sa hinaharap." Ang kanyang mga alalahanin ay hindi makatwiran. Paano kung sumanib si Hong Dali sa Emperor Gu Xin at kalaunan ay naging panig ng Zerg, hindi biro iyon. Ang kombinasyon ng Golden Emperor Gu at Star Knight ay halos hindi magagapi sa universo. Hindi bababa sa isang kalawakan lamang ay tiyak na hindi sapat. Maaaring hindi ito madaling mahawakan ng buong DM Star Territory. Alam ko, medyo komplikado ang mood ni Jiang Chenzo. Sa isang banda, si Hong Dali ay ang tanging mabuting kaibigan niya, isang kaibigan na talagang nakaka-relate siya, at kahit anong mangyari ay ayaw ni Jiang Chenzo na may mangyari sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, tama si Feng Wuan.
Sa pagkakataong ito ay tungkol sa Golden Emperor Gu, at ito ay hindi maliit na bagay. Pero dahil okay si Sister Zining, naniniwala ako na walang mangyayari kay Dali. Umupo si Jiang Chenzo sa berdeng damuhan, tumingala sa asul na langit, at dahan-daang nagsabi, bagaman si Dali ay pabaya at walang puso, kadalasan si Dali ay pabaya at walang puso. Siya rin ay isang hustler, at mahilig siyang gumastos ng pera. Siya ay may maraming problema, ngunit ang kanyang pagkatao ay napakahusay. Si Jiang Chenzo ay nagbigay ng napakataas na ebalwasyon kay Hong Dali, kung mabaigo ang pagsasanib, natural na hindi siya mabubuhay. Kung talagang matagumpay ang pagsasanib, tinatayang hindi magbabago ang kanyang personalidad. Sa pagkakataong ito, malaki ang sugal ko. Parehong naunawaan ni Yin Tianzang at Feng Wuan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Isang malaking sugal, isa talaga itong malaking sugal. Dahil lang sa karakter ni Hong Dali. Kung nabigo ang pagsasama, syempre walang kailangang sabihin. Ngunit kapag naging matagumpay ang pagsasanib, si Jiang Chenzo ay hindi bababa sa 80% sigurado, na sumusunod sa halimbawa ni Yuki Zining. Makokontrol ni Hong Dali ang Zerg, at sa ganitong paraan, ganap na maaalis ang pinsala ng Zerg sa mga tao sa kalawakan. At kung talagang nagiging halimaw si Hong Dali na hindi marunong makilala ang kaibigan at kalaban. Kung gayon, maaaring hindi imposibleng direktang makipag-ugnayan sa Deimos Star Territory upang hilingin sa mga tropa na sugpuin ito. Ang pinakamahalagang bagay sa kanila ay ang Golden Emperor Gu na ito ay isa pa ring larva, isang bagong nabuong larva. Kahit na ang bloodline nito ay itinuturing na top-notch sa universo, ito ay napakabata pa rin kung tutuusin. Kung tutuusin, hindi naman masyadong mahirap makipagdeal sa ganyang lalaki. Oo, tumayo si Yin Tianzang sa gilid ni Jiang Chenzo, ang aking kapatid na si Dali ay hindi basta-basta. Huwag kang mag-alala, tiyak na walang magiging problema. At least ang kanyang mga magulang, kamag-anak at kaibigan ay tao pa rin, hanggat ang kanyang kamalayan ay nandoon pa rin, kung gayon walang problema. Ang taong ito ay hindi isang ordinaryong tagapagtanggol, masisiguro ko iyon. Ang mga salita ni Yin Tianzang ay tiyak na walang batayan, halos bombahin ni Hong Dali ang kanyang pagiging ina para sa kanyang kaibigan noong panahong iyon. Kara-rating lang ni Hong Dali sa Silver Blue Super Planet. Ngayong nakarating na siya sa ganito, sa kanyang pagkatao. Ganap na walang problema. Okay, nag-isip sandali si Feng Wuan, at biglang ngumiti at sinabing, totoo iyon. Marami na akong narinig tungkol sa lalaking ito na si Dali na nagpo-protekta sa kanyang mga pagkukulang. At least binigyan niya ako ng energy gem nang marinig niya na gusto kong tumulong. Napakabihirang bagay na ito. Naging mas maliwanag ang kanyang mga mata habang nagsasalita, hoy, kung talagang makokontrol niya ang Zerg, maaari ba niyang bigyan ng bawat isa sa atin ng isang king species bilang isang bundok? Magiging kahanga-hanga ang bagay na iyon. Hahaha, tama na. Banggitin mo ito. Nagliwanag ang mga mata ni Yin Tianzang, kung maaari kang magkaroon ng lahi ng hari bilang isang bundok, Sampain, hindi mo matatakot ang mga matatandang iyon mula sa Presbyterian Church hanggang sa kamatayan. Nag-iisip lang ng magagandang bagay. Ngumuso si Jiang Chenzo, magiging hari ka na. Mayroon bang ganoong bagay? Ang bagay na iyon ay nangangailangan ng mga hiyas sa kalusugan. Ang mga ito ay napakabihirang bagay sa universo. Kung hindi, hindi ba ang king species ay nasa lahat ng dako? Sa lupa, 2 beses bumahing si Hong Dali at pinunasan ang kanyang ilong. He murmured, is this someone who paying attention to me? It's not good to say that this person is too goodwill, nakakasawa naman, pag-isipan natin kung ano ang gagawin kapag nakalabas na tayo. Then this guy started to snap his fingers, no. The first step is to lose everything after going out. This is for sure. The second step is to become a Starry Sky Knight. Tila kaya kung kontrolin ang Zerg. I will dig out some of the health gems pagbalik ko at kumuha ng King Seeds. Bawat tao ay sasakay ng isa. Just for fun. I just don't know if each people and species can become king. Sa mga chikaitin ko nag-fuse with each other for fun medyo risky ito, kaya wag basta-basta, hehehehe, Zinksan, decide to be my wife when you go out, ha. Nang inagsitang Moxon, bakit ang lamig? Sino ang sumusumpa sa akin? Ang kabilang panig ng Hong Guangxing. Inutusan ni Li Tianxing ang mga sundalo na ay parada ang Stellar Second Order Mothership na dinala niya sa kalawakan ng Hongguang Star, at pagkatapos ay ipinagkatiwala kay Jinao na kontrolin ito. Dinala niya ang lahat ng mga sundalo sa isang maliit na spaceship at pumasok sa lupain ng Hongguang Star. Sa loob ng ilang panahon, daan-daang maliliit na sasakyang pangkalawakan ang makapal na dumaong sa lupa ng Hongguang Star, at ang tanawin ay napakaganda. Pagkalapag ng lahat, tumingin si Li Tianxing sa paligid at nagpahayag ng malaking kasiyahan, bueno, lahat ay malayang makakagalaw. Maaari mong kunin ang anumang gusto mo sa planetang ito. Kung mayroon ka, iulat mo lang sa akin. Okay. Magkita tayo dito sa loob ng 10 araw. Ito ay tulad ng sinasabi, maaari kang magpatuloy at magsaya, susuportahan kita, huwag mag-alala. Sa pagsasabi nito bilang pangunahing target sa pagsasanay para sa mga maharlikang galactic, ano pa ang masasabi?
Agad namang naghiyawan ang mga kawal na dinala niya, at lahat sila ay lumipad upang libangin ang kanilang mga sarili. Sa pangunahing lungsod ng Shinra, sa ikawalong palapag ng Street Hyberg Hotel. Pagkatapos ng 2.5 araw ng alibughang trabaho, sa wakas ay nakakuha si Lucifer ng humigit kumulang 3 milyon, ngunit malinaw na ang lahat ay hindi masyadong nasisiyahan sa resultang ito. Sister Nianwei, oras na para ikaw na ang susunod na lumitaw. Sinubukan ni Ling Xiaoyi ang kanyang makakaya upang pasayahin si Li Nianwei, ang young master ay nanunood, dapat kang gumanap ng mahusay. Well, alam ko. Bahagyang tumanggaw si Li Nianwei, at muling lumitaw sa kanyang isipan ang young master na si Hong Dali. Nakangiting mukha. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagtanong, Xiaoyi, gusto ng young master na gumastos tayo ng pera. Okay lang na sumali ako sa Galaxy Voice, ngunit hindi ako marunong gumastos ng pera. Mayroon ka bang magandang ideya? Sa pamamagitan lamang ng alibughang makatutulong ang isang tao kay Hong Dali, kaya kumpara sa pagkamit ng magagandang resulta sa Galaxy Voice, ito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa pagtulong kay Hong Dali. Ang young master ay isang Diyos. Noong nagsagawa ka ng isang konsyerto, ginamit ng young master ang mga ilaw ng kotse bilang ilaw para sa iyo. Ang ganda ng eksena. Medyo nanlumo rin si Ling Xiaoyi nang banggitin niya ito kung tutuusin, maaari kang maging katulad ni Hong Dali, ito ang tanging bagay sa mundo kung saan nawalan siya ng pamilya at nawala ang kanyang kaharian. Wala talaga siyang maisip na magandang ideya. Sa pagtingin sa ibang tao, wala silang magagawa. Sa huli, masasabi lamang ni Ling Xiaoyi, wala akong anuman. Ito ay isang magandang ideya, ngunit dito, ito ay katulad ng sa Earth. Napakahalaga rin ng kasikatan. Gumastos tayo ng pera para mabuo ang iyong momentum. Sa pinakamasama, gumastos ng mas maraming pera. Ano ang nararamdaman mo? Oo, bamantong hininga si Li Nianwei. Ang kanyang tono, yun lang ang magagawa namin, hindi pa rin kami magaling sa alibughang karunungan. Tumayo siya habang nagsasalita, at bumalik sa mukha niya ang confident niyang ngiti. Sa mundo ng musika, siya ang tunay na reyna. Pagkatapos, umalis tayo at magtipon sa virtual na mundo. Sa alas 7 ng gabi, sa virtual na mundo ng pangunahing lungsod ng Shinra. Ang araw na ito ay ang araw ng rematch ng Galaxy Voice. Para sa naturang engranding music event, halos lahat ng walang espesyal na gagawin sa gabi ay handang pumunta para manood. Pagkatapos ng lahat, ang virtual na mundo ay hindi mas mahusay kaysa sa totoong mundo. Napaka-convenient na pumunta dito, may mga teleportation point kung saan-saan, at napakalawak ng lugar ng kompetisyon. Hindi madaling tumanggap ng 1 milyong tao upang panuurin kung hindi man ito ay isang virtual na mundo. Ang isang ito ang lugar ng kompetisyon ay maaari lamang tumanggap ng 1 milyong tao, ngunit sa buong virtual na mundo ng pangunahing lungsod ng Shinra, mayroong higit sa 100 mga naturang lugar. Sa madaling salita, sapat na para sa 100 milyong tao na manood nito ng live, at lahat ng ito ay live na broadcast na may sabay-sabay na holographic projection. Hindi mabilang na tao ang sumugod sa arena. Kung tutusin, mas formal ang rematch na ito kaysa sa mga audition. Ang mga tiket ay 5 yuan lamang. Masasabing ikaw ay gumastos ng pinakamaliit na pera upang makuha ang pinakamaraming kasiyahan. Kung hindi ka pupunta, ito ay walang kabuluhan. Sa unang audition ng Galaxy Voice, higit sa 10,000 katao ang napili mula sa bawat pangunahing lungsod. Pagkatapos ang mahigit 10,000 taong ito ay pumasa sa iba't ibang pagsubok. Sa oras ng rematch ngayon, halos 100 katao na lang ang natitira. Ayon sa mga alituntunin, ang bawat isa ay may 2 minuto lamang upang gumanap, alinman sa individual o sa isang grupo. Siyempre, okay lang na magdala ng ilang backup dancers. Sa madaling salita, ang 8 Immortals sa kabila ng dagat ay nagpapakita ng kanilang mahiwagang kapangyarihan. Hanggat maaari kang umasenso, ikaw ang pinakamahusay. Hindi mabilang na mga tao ang pumunta sa higit sa 100 mga lugar, at habang naglalakad sila, pinag-usapan nila ang iba't ibang mahuhusay na mga awit ng Galaxy's Voice na ito. Napakagaling ni Elena sa nakaraang kompetisyon, maganda siya, at magaling siyang kumanta. The best si Monica, okay. Nandito lang ako para i-cheer siya ngayon. Stop talking, Susanna is the king, okay, that figure, that face, sok, the girl of my dreams. Pagkatapos, hoy, nag-uusap ba kayong lahat sa pagtulog? Heloise, she has a absolutely angelic face and a devilish figure, at sinasabing malakas ang backer niya. Sa nakaraang preliminary round, lahat ng 4 na instructor ay nakapasa. Nakakamangha. Damn it. She is the strongest, right? Oo, narinig ko, Heloise, ang kanyang fanbase sa internet ay sinasabing mayroong higit sa 5 milyong tao, ngunit nakikipagkompetensya siya para sa aming Shinra ang pinakasikat na pagpipilian para sa numero 1 mga awit. Ang pangunahing lungsod. Totoo naman, hindi ko talaga pinapansin. Kailangan mo. Tingnan mong mabuti. Kailangan mong tingnang mabuti. Malupit pa rin ang kompetisyon. Maraming manunood ang pumupunta doon para sa kanilang paboritong mga awit.
Ngunit sa pagkakataong ito, si Heloise ay masyadong malakas at maganda, kaya sa pagkakataong ito, halos 80% ng mga taong pumunta para manood ng laro sa pangunahing lungsod ng Shinra ang dumating para sa kanya. Kabanata 835, Young Master, salamat. Sa virtual na mundo, sa dressing room ni Heloise. Sa lihim na suporta ni Li Tianxing, ang backstage ni Heloise ay napakalakas, at ang enerhiya at espiritu ng kanyang buong katawan ay lubos na napabuti. Ang makikita sa mukha niya ay malalim na pagtitiwala. Dapat ako ang pinakamalakas. Palihim na pinasigla ni Heloise ang kanyang sarili, hindi karapat-dapat na banggitin ang ibang mga awit. Hanggat mahusay akong gumaganap sa mga preliminaries na ito, magkakaroon ako ng hindi mabilang na mga tagahanga. Sa ganitong paraan kapag naging sikat ako, magiging maliwanag ang aking kinabukasan. Malaki pa rin ang tiwala ni Heloise tungkol dito. Ang kanyang sariling talento ay medyo mahusay, naganap na naiiba sa mga ordinaryong mga awit, kung hindi ay hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na pumunta sa Yin Tianzang para sa suporta. Siyempre, may ilang maliliit na aksidente sa proseso, ngunit sa huli ay maganda ang resulta, talagang nakuha niya ang suporta ni Li Tianxing, na mas malakas kaysa kay Yin Tianzang. Ito ay medyo nakakagulat. Medyo discerning tong mga to, haha, I like this. Today is the rematch, so you have to prepare well. Buong pagmamalaking sinabi ni Heloise, inayos para sa akin ni Master Tianxing ang pinaka-profesional na backup na grupo ng sayaw, ang pinaka-profesional na symphony orchestra, ang pinaka-profesional na saliw, ang pinakamagandang costume. Sa pagkakataong ito, ako pa rin ang mauuna, ha. Sa virtual na mundo. Ang mga alipors ni Hong Dali ay nagtipon-tipon, at si Ling Xiaoyi ay nagtanong sa mahinang boses, Sister Nianwei, malapit na bang matapos ang oras? Pupunta na ba tayo sa arena ngayon? Well, malapit na. Lam-ingalinga si Li Nianwei at patuloy na nagtanong. Ang dumaraming tao sa lugar ng kompetisyon ay lihim na pinasigla ang kanilang sarili, para kay Young Master, kaya mo ito. Sister Nianwei, halika na. Ang lahat ng iba ay labis na nagbunyi kay Li Nianwei, Sister Nianwei, ang galing mong kumanta, at ang mga maganda, hehe. Tingin ko tiyak na magdudulot ito ng sensasyon sa pagkakataong ito, halika na. Well, si Li Nianwei ay tiwala pa rin sa kanyang lakas, tara na. Pagdating niya sa teleportation array, kinuha niya ang sign para sa kompetisyon. Nagkaroon ng kislap ng puting liwanag, at direktang lumitaw si Li Nianwei sa makeup hall. Sa oras na ito, ang lahat ng mga kalahok ay dumating na upang maghanda. Sa loob ng 20 minuto, magsisimula na ang kompetisyon. Pagkapasok ni Li Nianwei, ang mga awit sa malapit na tapos na ang kanilang makeup at naghihintay na makapasok sa venue ay napatingin sa kanya. Look. May tao na naman dito. Napakaganda ng taong ito. Hindi ko alam kung saan siya huling beses. Hindi ko rin alam, but speaking of it, I don't think I saw her last time. Who knows, baka sa likod ng pinto siya pumasok. Kung makayakap siya sa hita ng kung sino, posibleng makapasok siya pansamantala. Oo, maganda siya, pero hindi ako marunong kumanta. Pero, kailangan pa niyang tumalon sa pila, kaya mukha siyang katamtaman. Oo, dapat na-promote siya dahil sa isang malaking backer, kung hindi ba nakakaawa ang mukha niya? Haha, either way, sobrang seloso nitong babaeng ta. Walang kinalaman si Li Nianwei sa kanila. Ngunit ang pinakabuod ng problema ay ang Li Nianwei ay napakaganda. Ang default na 125 puntos ng alindog ng system ay hindi biro. Kaya halos mabaliw sa selos ang mga babaeng ito dito. Sa una ay nag-uusap lamang sila sa mahinang boses, at pagkatapos ay umalis sila sa tabi ni Li Nianwei sa malayo. Sa dulo, bumuo lamang ng isang grupo ng kusang loob at ganap na ihiwalay si Li Nianwei. Ang mga kapantay ay magkaaway. Ang pagganap dito ay lubos na halata. Para naman sa mga lalaking mga awit, berde ang kanilang mga mata nang tumingin kay Li Nianwei. Palihim silang nakatingin sa taas-baba. Ang ilan sa kanila ay gustong lumapit at makipag-usap, ngunit wala silang lakas ng loob. Siyempre, hindi maiiwasang manood mula sa malayo. Siyempre, sa pagkakataong ito, kasama si Heloise, isang super strong player, sa main city ng Shinra, walang pag-asa na lahat ay manalo sa unang pwesto, kaya natural na ang iniisip nila ay yakapin ng mahigpit ang kanilang mga hita, upang sila ay ma-rank sa pangalawa o pangatlo sa hinaharap. Maganda pa rin ito kaya may nagpunta para hanapin si Heloise, Sister Heloise, mukhang isang napakalakas na bagong dating ang dumating sa lugar ng kompetisyon natin ngayon. Samahan mo ako, pusa at aso. Sabihin mo. Nanggaling sa silid ang mapang-uyam na boses ni Heloise, huwag mo akong pakialaman, abala ako, hindi mo ba alam? Paumanhin, ngunit ang bagong dating na ito ay talagang magaling. Napakaganda, ang lalaki ay patuloy na humihip, ang lahat ng mga kapatid na babae ay nagseselos, at lahat ng mga awit na lalaki ay isa-isa na sumilip sa kanya, na talagang nakakainis. Napakaganda. 2 beses bumulong si Heloise. Pagkatapos ay sinabi niyang tamad, okay, pagkatapos ay pupunta ako at tingnan kung sino ito. Bumukas ang pinto ng kwarto, at dahan-daang lumabas si Heloise.
Ngayon siya ay nakasuot ng mahabang gus dilaw na damit, na ang palda sa likod ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang matayog na suso at slim na baywang, na ipinaray sa kanyang makapal na ayos na mukha, ay mukhang kahanga-hanga. Mapanloko. Nasaan sila? Sa oras na ito, tila si Heloise ang hari dito. Bahagyang itinaas niya ang kanyang baba at sinabi habang naglalakad, gusto kong makita kung anong uri siya ng tao. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa makeup hall, at nakita ni Heloise Loy si Lee Nainwei na nakatayo sa labas ng karamihan sa isang sulyap, well, ikaw ito. Matagal nang hindi nagkita. Ang boses ni Lee Nainwei ay hindi malayo o malapit. Sa totoo lang, nakalimutan na niya talaga si Heloise. Kaya nang makita niya siya ngayon, talagang tumibok ng husto ang puso ni Lee Nainwei. Ngunit hindi nagtagal ay gumaan ang pakiramdam niya para sa isang maliit na karakter tulad ni Heloise, imposible para sa kanya na malaman na siya at ang kanyang young master ay pumunta sa Earth upang patayin ang Zerg, kaya gumaan ang pakiramdam niya. Matagal nang hindi nagkita. Oo nga, 2 beses na umikot si Heloise sa paligid ni Lee Nainwei, walang pakialam na lalabas siya rito, o, kung alin, isa kang makapangyarihang tao. Talagang nakaka-stress. Ngunit ito ang Yin voice, at ang kompetisyon ay tungkol sa lakas. Pagkatapos, sabi niya, walang kabuluhan. Hinawit ang baba ni Lee Nainwei gamit ang kanyang daliri, handa ka na bang matikman ang kabiguan? Dahil si Li Tianxing ay isang malaking taga-suporta sa likod ni Si, hindi na kailangang maging magalang kay Lee Nainwei. Bilang hari dito, ang mga salita ni Heloise ay nakatanggap ng mainit na palakpakan mula sa lahat ng kababaihan sa paligid niya sa oras na ito, ang pambabala ay talagang kailangan. Hindi rin nagalit si Lee Nainwei. Tumingin lang siya sa mga mata ni Heloise at ngumiti, huwag kang mag-alala, sa palagay ko hindi ka mabibigo. Well, may karakter siya. Sa mga oras na ito, parang reyna na silang dalawa. Sa pagtingin sa isang ordinaryong magsasaka, si Heloise ay tumingin sa malayo, habang si Lee Nainwei ay nakasuot lang ng leather armor, at hindi man lang siya naglagay ng makeup. Ngumiti si Heloise at sinabing, sa semifinals, 3 lang sa 100 katao ang pipiliin para makapasok sa preliminaries at makikipagkumpetensya sa higit sa 3,000 iba pang mga awit mula sa pangunahing lungsod. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip para sa kompetisyon. Sinabi niya sa harap ni Lee Nainwei na hinaipan niya ng mahina ang kanyang tainga, ngunit napakalupit. Pagkasabi ng mga salitang ito, tumawa ng malakas si Heloise, okay, hindi na kita tatakutan, good luck. Siyempre, nakatadhana ka, mabibigo ito, at hinding-hindi na ito magbabago, haha. Kung dati, kalmado pa rin ngumiti si Lee Nainwei habang nakatingin sa mayabang na si Heloise, baka magalit ako, pero ngayon. Hindi ko na kaya. Dahil, wala na tayo sa iisang eroplano, at ang young master ang pinakamalaking suporta ko. Sa pag-iisip nito sa kanyang puso, dahan-daang pumasok sa isip niya si Lee Nainwei. Isang kaganapan mula sa 3 taon na ang nakakaraan. 3 taon na ang nakalipas. Ito ay nasa Earth pa noong panahong iyon, at si Lee Nainwei ay nasa kanyang 2 taon pa lamang sa kolehiyo. Sa kanyang pagkahumaling at talento sa musika, kinilala si Lee Nainwei bilang kagandahan ng paaralan sa paaralan. Hindi mabilang na mayayamang bata ang umikot sa paligid niya na parang langaw. Sa oras na iyon, siya ang pinakasikat na tao sa campus. Sa orihinal, kung sino pa man ito, malamang na makikipag-date siya sa isang binata na may pinakamakapangyarihang background ng pamilya. Pagkatapos magkaroon ng backer, gagawa siya ng paraan sa tuktok ng entertainment industry. Siyempre, lahat ay may presyo. Kung gusto mong makakuha ng isang bagay, kailangan mong magbigay ng isang bagay. Sa ganitong paraan, bagamat sila ay maunlad sa panlabas, maaaring hindi sila tunay na masaya ng palihim. Maraming malalaking bida ang nag-asawa sa mayayamang pamilya ngunit hindi kasiya siya ang kanilang buhay, not to mention that she relied on others to make her fortune. Sa makatuwid, si Lee Nainwei ay hindi kailanman nagkaroon ng kasintahan sa buong kolehiyo. Ayaw niyang umasa sa sinuman. Sa oras na iyon, mayroon pa siyang mga pangarap sa kanyang puso. Buo ang kanyang paniniwala na hanggat may lakas siya, kaya niyang makapasok sa langit. Kaya nagtapos siya at pumili ng isang medyo magandang kumpanya ng entertainment upang maging isang sign na mga awit. Gayunpaman, nang talagang pumirma siya sa kontrata, napagtanto niya na ang tubig sa industriya ng entertainment ay mas malalim kaysa sa naisip niya. Ang boss ng kumpanya ay umibig sa kanya at nais siyang suportahan. Siya ay tumanggi ng lubos. At sa oras na ito ay naunawaan niya sa wakas na malamang na natapos na ang kanyang paglalakbay sa industriya ng musika. Ano ang pinakamahalagang bagay para sa isang mga awit? Ang sagot ay oo, magagandang kanta. Kung wala kang magagandang kanta at umaasa lang sa hitsura, hindi ka magtatagumpay. Ngunit nabigo ang amo na suportahan siya, at ang mga kahihinatnan ay napakasimple, hindi kailanman magkakaroon ng anumang magagandang kanta para sa kanya. Kung walang magagandang kanta, gaano man kahusay ang boses mo, ano ang magagawa mo? Kung ang kanta ay hindi maganda ang tunog at ang mga manunood ay hindi ito gusto, ang lahat ay walang kabuluhan. Noong una, gusto ni Lee Nainwei na magpalit ng trabaho, ngunit hindi niya kayang bayaran ang mga liquidated na pinsala sa presyong iyon. 5 taon ang kontratang pinirmahan mo. Gaano katagal ang career ng singer?
Kung lumipas ang 5 taon, halos matanda na siya noon. Paano niya masasabi ang tungkol sa pag-unlad? Kaya wala talaga siyang paraan para makapunta sa langit o lupa sa oras na iyon. Naisipan din niyang sumuko. Marahil ang landas ng libangan ay talagang hindi angkop para sa kanya. Ngunit sa oras na ito, nakilala niya ang young master na si Hong Dali. Ilang sandali lang ay naging bughaw ang langit. Ang damo ay naging berde. Ang mundo sa kanyang mga mata ay hindi na kasing madilim tulad ng dati. Young master, salamat. Ang matubig na mga mata ni Li Nianwei ay naglalaman ng mga luha, kung wala ka, maaaring tuluyang nawala ang pangarap ko. Kabanata 836 na magsisimula na ang laro. Bilang isang music event sa buong kalawakan, ang Galaxy Good Voice ay ginanap ng hindi mabilang na beses. Maraming mga elite sa industriya ng musika at entertainment ang lumabas mula rito, at ang kanilang mga reputasyon ay talagang sapat na malaki. Kaya naman, halos puno na ang grand venue sa oras na ito. Mayroong higit sa 1 milyong tao, at sila ay nakaupo ng maayos sa mga bilog ng higit sa 200 beses. Ang buong arena ay sumasaklaw sa isang lugar na halos 200 kilometro kwadrado, na may malaking entablado sa gitna. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa virtual na mundong ito ay ang laki nito at gumagamit ng pinakabagong teknolohiya. Ang pagganap sa gitnang entablado, synchronous holographic projection. Katumbas iyon ng pagpapalaki ng laki ng mga kalahok ng hindi mabilang na beses, kaya kahit saan ka maupo, malinaw mong makikita ang buong proseso ng kompetisyon, at hindi magkakaroon ng kahit isang blind spot. Sa oras na ito, magsisimula na ang kompetisyon, at ang host ay nakatayo na sa entablado na nagpapaliwanag ng iba't ibang alituntunin ng kompetisyon at nagpapakilala sa mga bisitang naroroon. Sister Heloise, sa likod ng entablado, ilang babaeng mga awit na nakilala na si Heloise bilang kanilang boss ay nagtanong sa mahinang boses, sino ang mga bisitang naroroon ngayon? Bilang isang contestant na may malakas na backstage, para sa lahat ng bisitang naroroon, natural na alam ni Heloise ang tungkol sa guest scorer. Tuwang-tuwa siyang tinawag siyang panganay na kapatid, kaya ngumiti siya at sumagot, pawang mabibigat ang mga tao dito ngayon. Kung tutusin, semifinals na. 3 lang ang napili mula sa daang tao, kaya ang mga bisitang ito ay napakalakas din nilang mga tao. Ang una ay si Franklin, ang runner-up ng nakaraang 3 beses ng The Voice Shinra. Ang pangalawa ay si Brianna, ang nagwagi sa huling sikat na The Voice na The Voice. Si Mr. Lake ay isa sa pinakamakapangyarihang veteranong mga awit sa ating pangunahing lungsod ng Shinra, si Mr. Crystal. Ang 4 na taong binanggit niya ay pawang mga kilalang senior sa industriya ng musika sa pangunahing lungsod ng Shinra. Si Franklin, mga 30 taong gulang, ay medyo gwapo at masigla. Siya ang runner-up sa Shinra Division ng unang 3 edisyon ng The Voice at isang taong maaaring may rank sa buong kalawakan. Hindi banggitin si Brianna, ang kampyon ng Shinra Main City Division, ang ganap na unang tao. Siya ay bata at maganda, na may hindi mabilang na mga manliligaw sa ilalim ng kanyang palda. Ngayon siya ay nagkakahalaga ng higit sa 60 milyong mga barya sa Galaxy, na talagang kahanga-hanga. Si Mr. Lake ang pinakasikat na arranger sa pangunahing lungsod ng Shinra. Hindi ko alam kung ilang singer na ang tumaas ang halaga dahil lang sa pagkanta nila ng isa sa mga kanta niya. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaari nilang hulaan. Ang huling tao. Si Crystal, isang napakasikat na veteranong mga awit, ay matatawag na isang evergreen figure sa mundo ng musika. Ang ilan sa kanyang mga estudyante ay nakapasok sa nangungunang 3 sa dibisyon ng Shinra, at ang kanilang kasikatan ay kahanga-hanga. Sure enough, nang matapos ni Heloise ang kanyang pagpapakilala, lahat ng mga awit ay huminga. Ang taong nagtanong noon ay patuloy na tinatapik ang kanyang dibdib, oh my God, itong 4 na tao. Pagdating nila, sobrang pressure ang nararamdaman ko. Nakakamangha. Mabangis na tumango ang iba. Kung tutusin, mas malakas ang mga bisita, mas mapili sila. Ayon sa mga alituntunin ng Galaxy Good Voice, bawat isa sa 4 na panauhin ay may isang boto upang makapuntos. Itong isang boto para maka-score ay nangangahulugan na ang bawat isa sa kanila ay may karapatang makapuntos. Lahat ay may boto. Ang boto na ito ay 1,500 puntos. Kung lahat ng 4 na tao ay pumasa, iyon ay 6,000 puntos. Ang natitirang mga marka ay tinutukoy ayon sa mga patakaran, batay sa mga marka ng live na madla at mga boto ng iba't ibang mga tagapakinig sa internet. Ang katanyagan sa internet ay kinakalkula ayon sa proporsyon ng kabuuang marka. Sa wakas, napili ang champion, second runner-up at third runner-up. Hindi naman kalabisan na sabihin kapag ang isa sa 4 na taong ito ay hindi kontento sa score, tiyak na matatanggal siya. Kaya nang marinig na panauhin silang 4, na pressure ang lahat. Bagamat matigas si Heloise sa background, hindi iyon nangangahulugan na maaari niya itong kurutin ng 2 kamay, kaya doble ang presyon. Kung tutusin, sa music industry, walang pakialam ang audience sa iyo sa backstage. Ang iniisip lang nila ay kung maganda ba ang kanta o hindi. Lalo na itong 4 na tao, lahat sila ay kilalang demanding. Basta medyo lumala lang ang performance nila, isa lang ang resulta, elimination. Phew, dapat huminahon ka. Huminga ng malalim, pinalakas ni Heloise ang sarili ng palihim.
Nang huminahon na siya, bigla siyang tumingin kay Lee Nainwei, na nag-iisa sa malayo, at ngumisi, "Oy, medyo nag-alala ako kanina. Maaari kang sumulong, ngunit sa pagkakataong ito, kung ang apat na taong ito ay panauhin, hintayin mo na lang ang kamatayan, hindi sila ordinaryong malupit na tao." Sa field. Hindi nagtagal, natapos ng host ang kanyang talumpati, at tumahimik ang lahat ng nakapaligid na audience. Magsisimula na ang Galaxy Good Voice. Bilang isang evergreen na miyembro ng music scene sa pangunahing lungsod ng Shinra, medyo naiinis si Cristel sa laro ngayon. Sa totoo lang, mula nang marinig niya ang utos mula sa itaas, naisip ni Crystal na tumanggi siyang magpakita. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang puso, ang musika ay sagrado at ganap na hindi nalalabag. Gayunpaman, ang isang mensahe ay talagang inilabas mula sa itaas, na nangangailangan ng espesyal na atensyon sa isang babaeng mang-aawit na nagngangalang Heloise. Nakita na ni Crystal ang litrato ni Heloise, ang ganda niya talaga. Nakinig na rin ako sa kanyang mga kanta, at ang kanyang pagkanta ay medyo kahanga-hanga, ngunit tiyak na malayo siya sa perpektong manlalaro sa aking isipan. Originally, para makapasa ang ganoong player, wala lang kung 1,500 points ang nakuha niya, pero sa isip ni Cristel, kapag nahalo na ang laro sa makulimlim na mundo, medyo boring na. Sa tingin ko, marami siyang dapat gawin araw-araw, at palagi siyang abala. Kung mayroon kang isang malilim na sikreto, maaari kang makahanap ng isang tao na gagawa nito. Bakit mag-abala sa iyong mga lumang buto? Kung may malilim na musika, ito ay magiging boring. Yun lang, tingnan natin kung makakahukay muna tayo ng isang player na may mas mahusay na talento. Naisip ni Cristel sa kanyang sarili, "Anyway, although there is a shady story, I try to be fair to others, that's all." Bagamat ang backstage ni Heloise ay talagang matigas, ngunit si Cristel ay medyo masaya dahil ang mga patakaran ng magandang boses ay may kaunting epekto sa iba, at ito ay mas mahusay kaysa sa huling isa na kailangang maging susunod. Ang apat na bisita ay may kabuuang 6,000 puntos. Kung may magagandang ideya, lahat sila ay papasa. Ang iba ay makikipagkumpetensya para sa kasikatan at walang kinalaman sa kanilang sarili. Hindi nagtagal, sinimulang i-announce ng host ang mga kalahok sa entablado. "Bueno, mahal na mga kababaihan at mga ginoo," malakas na sigaw ng host, "gusto naming anyayahan ang aming unang kalahok, si MS Pu Shaolian." Ang madla ay sumambulat sa labis na mainit na palakpakan pagkatapos ng lahat, ito ay 1,000,000 tao, 1/10 ng mga tao ang pumalakpak sa 100,000 tao, at ang momentum ay napakalaki. Kaya nagsimula ang palabas. Sa Galaxy Voice, ang mga kalahok ay tulad ng 8 immortals na tumatawid sa dagat, bawat isa ay nagpapakita ng kanilang mahiwagang kapangyarihan at gumagamit ng halos lahat ng magagamit na mapagkukunan. Ang MS Pu Shaolian na ito ay nagdala ng higit sa 100 mananayaw, at ang symphony orchestra sa likod nito ay binubuo ng 60 tao. Masasabing maraming pera ang ginastos. Ang sukat na ito lamang ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 mga barya sa Galaxy. Pero kung tutuusin, sa music event na ito, strength is the decisive factor. Sa sandaling kumanta ng ilang salita si MS Pu Shaolian, nagsimulang mag-usap ang apat na bisita. Franklin. Mukhang maganda siya, pero masyadong mapusok ang performance niya. Liana, hindi masama ang boses, bilangin natin ang kanyang pagpanaw. Lake, ang kanta ay katamtaman lang, hindi masyadong maganda, at ang lyrics ay napakasoso. Crystal, hindi pa rin perpekto ang performance. Kaagad, sa apat na panauhin, Franklin points X, Brianna gives O, Lake gives O, at Crystal points X. Ang unang kalahok, si MS Pu Shaolian, ay naalis at umalis sa entablado na umiiyak. Napakalupit nito sa entablado ng Galaxy Voice. Sa apat na bisita, 2 ang hindi kwalipikado at direktang tinanggal. Kung isang tao lang ang bagsak, maganda pa rin ang laban. Siyempre, ang resulta ay karaniwang tiyak na mapapahamak. Kung nakaon ang lahat ng apat na ilaw, talagang dapat itong ituring na isang magandang antas. Dumating ang host sa entablado, kung gayon, imbitahan natin ang susunod na kalahok. Ang pangalan niya ay Jian Tingyan. Ang kantang dala niya ay Galaxy My Love. Maligayang pagdating ng may palakpakan. Isang magandang kalahok na nakadamit ang babaeng mga awit ay umakyat sa entablado, yumuko sa mga manunood, at pagkatapos ay nagsimula ang pagtatanghal. Sa bahaging ito ng mundo, ang mga unang lilito ay karaniwang mga appetizer, at tanging ang mga mahusay na gumanap sa nakaraang laro ang lalabas bilang finale. Ngunit hindi ito ang kaso sa Galaxy Voice. Ang mga patakaran ay napakasimple gumuhit ng maraming. Kaya ang pagkakasunod-sunod ng paglitaw ng mga manlalaro ay ganap na nakasalalay sa swerte. Ang swerte ni Lee Nainwei ay bahagyang mas masahol pa, at siya ay nasa ika-78 na pwesto, pangatlo mula sa ibaba. Sa kompetisyon na ito ng Milky Way Voice, ang mga nasa itaas ay medyo mas cost-effective. Tutal, may 100 contestants, at medyo mahaba ang timeline. Sa simula, ang lahat ay medyo masigla at marunong makinig ng mabuti. Ang layo sa likod, mas madaling makatulog. Sa oras na ito, ang init ng ulo ng mga bisita ay din ang pinakamalamang na sumabog.
Kadalasan kapag ang isang mang-aawit mula sa likuran ay umakyat sa entablado, madali para sa mga bisita na i-click ang X nang hindi nakikinig ng mabuti kaya nang malaman nila na ang ikasyam ang dalawang mang-aawit na no. 19 at no. 100 ay umiyak sa oras na iyon, at ang isa ay nadurage ng puso. Hahaha, tumingin si Heloise sa no. 7 sign sa kanyang kamay at halos tuwang-tuwa, ay no. 7 ito, at ang mga bisita ay magiging napaka-energetic sa oras na ito. Hindi magiging problema ang makakuha ng magagandang puntos. Pero si Lee Nianwei, no. 78. Malamang ay hindi na maupo ang mga bisita sa oras na iyon, tama ba? Abay parte rin ng kapalaran mo, di ba? Hindi nagtagal, umalis din sa field ang pangalawang manlalaro na umiiyak 2x din. Ang bawat manlalaro ay mayroon lamang mga 2 minuto upang gumanap. Siyempre, kung bubuksan ng 4 na bisita ang kanilang mga ilaw, makakakuha sila ng isang espesyal na pakikitungo, maaari silang kumanta ng isang kanta hanggang sa dulo. Sa makatuwid, ang oras ng pagganap ng unang 6 na tao ay napakabilis pa rin. Ang kabuuang oras ay 15 minuto lamang, kung saan mayroong 2 minuto para ipakilala ng host ang mga kalahok. Sabagay, rematch lang naman ito kaya mabilis ang takbo ng lahat. Pagdating sa aktwal na preliminaries, semifinals, at finals, ito ay magiging isang matinding labanan. Ang bawat manlalaro ay may buong 10 minuto ng oras ng pagganap. Maaari itong ilarawan bilang isang tunay na labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre. Ang susunod na kalahok na lalabas ay si Miss Heloise, ang pinakasikat na boses ng Galaxy sa ating Shinra Division ngayong taon. Ang kantang dinala niya ngayon ay Perfect Love Song, lahat ay malugod na pumalakpak. Kabanata 838, ang oras ay kumukulo ng ulan. Dapat sabihin na si Lee Nianwei, na ang halaga ng alindog ay kasing taas ng 125 puntos, ay nagpapakita ng likas na kadalisayan, at kasing gargle ng isang immortal na hindi kumakain ng mga paputok ng mundo. Siya ay malamig at hindi na-access, ngunit marangal at matikas. Sa sandaling ito, siya ay isang diyosa. Nakatayo pa lang sa entablado, hindi mabilang na mga mata na puno ng paghanga, selos, paghanga at kaimbutan ay patuloy na bumabalot sa kanyang katawan. Ang lahat ng madla sa madla ay naging masigla. What a beautiful girl, she is perfect. Okay lang ba talaga sa kanya na maging ganito? Kumanta ng mag-isa. Wala man lang backup dancer. Oo, tingnan mo. Napakaganda niya, kaya bakit siya mahinang handa? Ang mga naunang kalahok ay dumating sa isang grupo, ngunit siya ay nag-iisa. Ito ba ay isang awa? Napakaganda niya. Babae. Sa mga stand, si Li Yang, Ling Xiaoyi at iba pa ay nagbunyi, Sister Nianwei, halika, ikaw ang pinakamagaling. Meron 1,000,000 tao sa stand, at may 1,000,000 manunood sa stand. Mga tao. Hindi alam ni Lee Nianwei kung nasaan si Liang at ang iba pa, ngunit napakasigurado niya sa kanyang puso na sina Liang, Ling Xiaoyi at iba pa ay nagyaya para sa kanya sa oras na ito. Halika, Lee Nianwei, ikaw ang pinakamahusay. Dahan-daang ipinikit ni Lee Nianwei ang kanyang mga mata at mahinang sinabi sa kanyang puso, para sa kapakanan ng Young Master, dapat ikaw ang pinakamahusay. Napakaganda mo, sabi nilang 4. Sa mga panauhin, sumimangot si Franklin, pero dahado siya dahil ganito lang siya. Oo, umiling si Brianna, kalimutan mo na, tingnan muna natin kung paano ang pag-awit. Ang pinakamahalaga ay Moonlight. Hindi ko pa naririnig ang kantang ito dati. Hindi ko alam kung maganda ba ito o hindi. Medyo natuwa ang kompositor na si Lake. Napasandal si Crystal sa upuan at bumulong, mabuti na lang at natapos na rin ito. Hindi ko alam kung ano ang kaya nitong si Lee Nianwei, lalo pa ang pagkakaroon ng magandang mukha. Ito ay musika. Hindi sapat ang pagtingin lang sa mukha. Sa oras na ito, huminga ng mahina si Lee Nianwei at bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Ang pagpunta sa entablado ay isang nakalalasing na pakiramdam na hindi ka mag-asawa. Hindi na siya ang down and out na hindi kilalang third-rate na mga awit. Mula nang makilala niya ang Young Master, gusto niyang maging pinakamaliwanag na bituin sa langit. Ang pinaka-nagniningning, walang bar. Dapat tayong magtagumpay. Naikuyong ni Liang ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan si Lee Nianwei na unti-unting pumasok sa entablado. Sister Nianwei, lihim na hinikayat ni Ling Xiaoyi si Lee Nianwei, ikaw ang pinakamahusay. Ang prelude ng kantang ito ay hindi masyadong mahaba, ngunit kung ito ay ibang tao, nais niyang ganap na makapasok sa estado. Ang hirap. Ngunit iba si Lee Nianwei. Siya ay tila ipinanganak para sa entablado. Hanggat nakatayo siya sa entablado, siya ang pinakamaliwanag na bituin, siya ang master ng entablado, siya ay Diyos. Diyosa. Sa pagtingin sa siksik ang pulutong ng mga ulo sa mga nakatayo sa paligid niya, si Lee Nianwei ay hindi nakaramdam ng anumang presyon. Kahit na ang eksenang ito ay mas engrandi kaysa sa lupa, ito ay isang gulo lamang sa Young Master. Paano maihahambing ang pangitain sa pangkaraniwang tao? 6 na bilyong zerg ang nakakita nito ng sarili nilang mga mata. Paano ito mabibilang nitong milyon-milyong tao? Kung gayon, ang kantang ito. Dahan-daang sinabi ni Lee Nianwei, para ito sa taong pinakamamahal ko. Sa taong iyon. Boom!
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong nakapalibot na audience ay sumabog sa isang iglap. Hindi mabilang na mga lalaki ang nagtakip ng kanilang mga dibdib gamit ang kanilang mga kamay, na nakakaramdam ng labis na pagkadurog ng puso. Napabuka lahat ng bibig ng mga babae sa gulat. Ang napakagandang babaeng ito. Actually bago magdibo. I-announce lang na nasa kanya na ang taong pinakagusto niya. Ito ay simpleng pagharang sa iyong sariling kalsada. Alam mo, kahit sinong artista. Ang pinaka-golden period ay kapag single ka. Hindi ko alam kung ilang artista. Siya ay napakalihim tungkol sa kanyang mga relasyon sa pag-ibig, at kahit na ang pinakatusong mga reporter ay hindi maaaring malaman ang kahit kaunting impormasyon. Bilang resulta, ang napakagandang babae na ito ay talagang sinabi sa sandaling umakyat siya sa entablado na mayroon na siyang isang taong gusto niya. Anong nangyayari dito? Sister Nianwei, mapait na ngumiti si Ling Xiaoyi at umiling, oo naman. Sayang. Hindi naman inaasahan, tumawa si Liang, ito si Sister Nianwei, pagkatapos ng mahabang panahon ang mga hita ay hindi nawala ng kabuluhan. Sa likod ng entablado, natigilan si Heloise saglit, saka tumawa ng malakas at sinabing, hahaha, nag-anunsyo talaga ang lokong ito na may gusto siya bago siya magdibo. Hindi ba't ganoon ka-indulgent? Paghuhukay ng libingan. Doble man lang ang suporta ng mga ganyang fans, hahaha. Naawa si Chi Shengjia at naisip niya sa kanyang sarili, oh, paano magugustuhan ng isang tao ang napakagandang kagandahan? Mayroon bang taong gusto ko? Sayang. Ang apat na bisita sa eksena ay tumingin kay Li Nianwei sa gulat at sinabi, wala bang mali sa kanyang isip? Pero, mayroon siyang hindi bababa sa 40% na mas kaunting mga tagahanga. Si Li Nianwei sa korte ay walang pakialam sa reaksyon ng lahat. Hindi niya makita ang panlulumo ng mga manunood sa paligid niya, ni ang pangungutya kay Heloise, o ang awan ng apat na bisita. Sa oras na ito, iisa lang ang nasa puso niya. Hong dali. Kung gayon, magsimula tayo. Sumenya si Li Nianwei na magsisimula na ang entablado, at hindi nagtagal, lumabas ang malambot na musika. Ang kantang ito, Time Cooks the Rain, ay may magandang kanta at mas magandang lyrics, na bagay sa mood ni Li Nianwei sa oras na ito. Biglang tumahimik ang buong lugar. Ang ganda ng intro, bulong ni Franklin. Dahan-daang ipinikit ni Li Nianwei ang kanyang mga mata. Lahat ng nasa paligid niya ay walang kinalaman sa kanya. Sa sandaling ito, gusto lang niyang tamasahin ang sandali sa entablado, tamasahin ang kagandahan ng pagkanta, at mamiss siya sa kanyang puso. Ang kanyang buong katawan ay nalubog sa damdamin ng nawawalang Hong dali. Binibuga ng hangin ang ulan at ginagawa itong bulaklak. Hindi maaabutan ng oras ang puting kabayo. Pinanghahawakan mo pa ba ang sleep talk sa iyong mga kabataang kamay? Young Master, alam mo ba na may kumakanta para sa iyo? Sa sandaling binigkas ni Li Nianwei ang unang dalawang pangungusap na ito, ang lahat sa silid ay naging masigla, umupo ng tuwid, at tahimik na nakinig. Nagulat si Brianna at sinabi, napakaganda ng boses. Ang mga ulap ay naging tag-araw, at ang mga luha ay sumangga sa paglipas ng mga taon. Sa pagitan mo, ako at siya, may naligaw ba sa daan na ito? Mabangis na tumanggaw ang kompositor na si Lake, oo. Maganda. Magandang musika, magagandang salita. Malambing ang boses ni Ru Shui. Ang kantang ito ay isang kanta na labis na nagustuhan ni Hong Dali sa orihinal na mundo. Ang pangalan ay, Time Cooks the Rain. Gustong-gusto ni Hong Dali ang lyrics ng kantang ito. Siyempre, maganda rin ang musika, kaya pinapatugtog niya ito kay Li Nianwei kapag naiinip siya. Isinulat ko ito bilang pampalipas oras. Sa orihinal, ang kantang ito ay tungkol sa 2 taong ayaw maghiwalay. Ngayong si Hong Dali ay nakulong sa lupa, ito ay tumutugma sa kahulugan ng lyrics. Kinanta ito ni Li Nianwei sa oras na ito, na may dagdag na debosyon at uri ng pakiramdam para sa isa't isa sa kanyang pagkanta. Ang mga saloobin ng syota ay lumilitaw sa isip ng lahat. Napakaganda na ng boses ni Li Nianwei, at madali niyang makontrol ang bass at treble. Ngayon ay kinakanta niya ang kantang ito ng may buong damdamin at perpektong binibigyang kahulugan ang mga lyrics ng kantang ito. We promise not to separate, to always be together, even if we are against time, even if we are against the whole world, young master, kahit nalaban tayo sa buong mundo, hinding-hindi tayo maghihiwalay, okay. Ang pag-awit ni Li Nianwei ay umalangaw sa buong kompetisyon, umalangaw sa aking mga tainga at sa aking puso. Nakapikit ang lahat ng madla, at nahuhulog sila sa kantang ito na may haplos ng kalungkutan, at higit na namimiss ang kanilang syota. Ang kanilang isip ay bumalik sa isang tiyak na panahon ng kawalang kasalanan at kawalang kasalanan. The vows of eternal love that year, ang taong pinakamamahal ko noon, okay na ba siya ngayon? Itong si Li Nianwei, paano siya makakanta ng napakahusay? Nakakaloka. Sa oras na ito, labis na nabigla si Heloise. Napakaganda ng boses ni Li Nianwei. Maamo, dalisay, walang bahid ng mga dumi. Kasama ng buong debosyon sa oras na ito, ang apela ay hindi pa nagagawang malaki. Ang madlang nakaupo dito ngayon ay orihinal na dumating para kay Heloise. Ngunit nang ibuka ni Li Nianwei ang kanyang bibig, alam ng lahat na ito ang kanilang tunay na diyosa.
Kung ikukumpara sa kanya, malayo pa si Heloise. Napakatahimik ng mga tao ngayon at hinahanap ang pinakamalambot na bahagi ng kanilang mga puso. Ang bahaging ito ay may napakagandang pangalan, unang pag-ibig. Nililipad ng hangin ang mga snowflake ng maliwanag at pinaputi ang ating buhok. Naaalala mo pa ba noong sinabi nating sabay tayong lalabas sa mundo? Sa kalagitnaan ng tag-araw ng taong iyon, walang katapusan ang ating mga hangarin. Magkahawak kamay tayo at bumuo ng bangka, na tumatawid sa ilog ng kalungkutan. Brianna marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinundan ang pagkanta ni Lee Nianwei. Sa oras na ito, sa kanyang puso, naalala na niya ang pinakahindi malilimutang panahon ng kanyang unang pag-ibig bago siya nagdebut. Oo, noong talagang sumabog siya sa langit, ang ganoong uri ng kaligayahan ay wala na doon. Marahil, ang ganitong oras ay hindi na mahahanap muli. May haplos ng kalungkutan sa mukha ni Brianna, at sinundan ng beat, tapik ng mahina. Hita. Bilang mga music hero mismo, ang apat na bisita ay sobrang sensitibo sa musika. Sa oras na ito, lalo nilang nararamdaman na ang kantang ito at ang taong kumakanta nito ay napakatingkad, dumadaloy sa kanilang mga puso, nagpapalusog sa mga nasugatan o nasugatan. Isang pusong minsang nasaktan. Napakagaling ni Sister Nianwei. Umiling si Liang. Hindi pa niya narinig na kinakanta ni Lee Nianwei ang kantang ito noon, ngunit ngayon alam na niya na kapag lumabas na ang kantang ito, tiyak na magdudulot ito ng bagyo. Minsan sinabi mo na hinding-hindi kayo maghihiwalay at lagi kayong magkasama. Ngayon gusto kong tanungin kung pambata lang ba ang mga salita. Pwede ba tayong magsama habang buhay? Bakas sa mukha ni Heloise ang hindi makapaniwala. Bahagyang nakabuka ang orihinal na mapupulang labi, ngunit hindi na ganoon kapula. Ito na ba ang kalaban ko this time? Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Dapat sabihin na si Heloise ay nabubuhay sa inggit at papuri ng iba mula pa noong siya ay bata. Maganda siya, magaling kumanta, at magaling sumayaw. Noon pa man ay pangarap na niyang makasama sa Galaxy Voice at makakuha ng magagandang resulta. Ngayon ay papalapit na sa kanya ang panaginip na ito, ngunit hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay masyadong malakas ang kanyang kalaban. Noon pa man ay alam na ni Heloise na, mula pa noong siya ay bata, walang sinuman sa kanyang mga kapantay ang maihahambing sa kanya sa anumang bagay, ngunit sa pagkakataong ito, ang taong ito sa wakas ay lumitaw. Kabanata 839, ang nawawala ay isang kutsilyo. Hanggang sa sandaling ito, nahihirapan pa rin si Heloise na magtiwala. Si Lee Nianwei ba ito, na may napakarilag at pinong boses, at nakabuka ang bibig na parabang ang buong entablado ay nakatakda para lang sa kanya, talagang kalaban niya sa pagkakataong ito. May potensyal, may potensyal. Nagniningning ang mga mata ni Cristel, nakatitig sa mukha ni Lee Nianwei, hindi umaalis kahit sandali. Walang pornograpikong nilalaman dito. Kung tutusin, kahit ang makulimlim na kwento ay napaka-scornful. Naramdaman na lang ni Cristel na isang kayamanan ang babaeng nasa harapan niya. Talagang ito ang unang kayamanan na nakita niya sa napakaraming taon ng pag-arte. Sa oras na ito, talagang walang problema sa pag-abot sa semifinals o maging sa finals. Si Lee Nianwei, siya iyon. Sigaw ni Cristel, hinampas ang mesa at binuksan ang ilaw. Ang kanyang paggalaw ay gumising sa iba pang tatlong tao. Mahina na sumandal si Franklin sa upuan at bangulong, sa totoo lang, medyo nag-aatubili akong buksan ang ilaw. Talaga, sa palagay ko kailangan nating maghintay ng kaunti. Kung hindi, maghintay hanggang lumabas ang lahat ng mga marka. Kailangan niyang tapusin ang kanyang pagkanta. Ang mga salita ni Franklin ay nakatanggap ng suporta mula sa lahat, at ang dalawa pa ay sabay-sabay na tumango, okay. Ang kainosentehan ay hindi mabubuli ng panahon, at ako ay mabubuhay hanggang sa iyong kabataan at kalokohan. Mangyaring huwag itong burahin, Dazo. Bakas ng pagsasama. Young Master, alam mo ba, kung kaya ko, gaano ako kahanda na ibahagi ang iyong sakit sa iyo, kahit na ito ay isang baso ng makamandag na alak, hanggat mayroon ako sa iyo, iinuman ko ito. Sa mga kinatatayuan. Tahimik na nakaupo ang hindi mabilang na mga babae sa kanilang mga upuan. Hindi sila nagsalita. Sa katunayan, maliban sa pagkanta ni Lee Nianwei, walang ibang tunog sa buong eksena. Pero punong-puno ng luha ang mga mukha nila. Hindi ko inaasahan. Umiling si Lake at ngumiti, super henyo ang nagtatago dito. Buti na lang andito tayo ngayon. Kung hindi, pag nakaligtaan natin ito, habang buhay tayong magsisisi. Medyo biglaan lang. Nako, hindi madaling hawakan. Oo, mataimtim na sinabi ni Cristel, sa pagkakataong ito, mayroon ng 5 tao sa Kwandeng. Lahat silang 5 ay medyo makapangyarihan. Ang pinakamahalagang bagay ay talagang makapangyarihan si Lee Nianwei. Top-notch siya, tignan mo lang siya ng ganito, pero malamang average ang background niya. Kung siya ay nabigo dahil sa kanyang kasikatan sa huli. Ang kanyang pag-aalala ay hindi makatwiran. Sa lahat ng 4 na ilaw, ito ay 60 puntos lamang. Ang natitirang 40 puntos ay depende sa kung gaano karaming suporta ng tagahanga ang maaari nilang mapanalunan. Ayon sa mga tuntunin ng kompetisyon, ang iba pang 40 puntos ay batay sa katanyagan. Ito ay tungkol sa kasikatan.
Sa orihinal, hindi kailanman magkakaroon ng anumang problema si Lee Nianwei sa bagay na ito, ngunit huwag kalimutan na sa mundong ito, kung mayroon kang pera, maaari kang gumawa ng maraming bagay, tulad ng tubig, at umarkila ng mga tao upang tulungan silang bumoto. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi na kailangang mag-alala. Humalaklak si Lake at hinawakan ang kanyang baba, sayang naman kung ganito kagandang binhi ang ibaon. Anyway, wala na akong pakialam at babalik ako at susulat ng 2 kanta para sa kanya. Hindi naman big deal. Tama, nakangiting sabi ni Crystal, kung gayon wala akong magagawa kundi ang tumanggap ng disipulo. Sa katunayan, bagaman wala akong ituro, mayroon pa rin akong mga koneksyon, kaya hindi ako maaaring mawala sa kanya, tama. Pagkatapos ay kailangan mong magmadali, nakangiting sabi ni Franklin, kung hindi, ang gayong magandang pala ay madaling maaga. Totoo yun, tumango si Crystal. Nang nag-iisip ang 4 na bisita kung paano siya tutulungan. Naabot na rin ni Lee Nianwei ang huling yugto ng pagkanta. Kahit ang mabigat na nyebe ay hindi ito mabubura. Ang mga markang iniwan natin sa isa't isa, ngayon at gabi-gabi, ang berdeng damo ay umaalis, at ang maliwanag na gabi ng buwan ay nagpapadala sa iyo ng libu-libong milya ang layo. Maghintay hanggang sa susunod na taon, ang hangin ng taglagas ay umiihip. Sa isang ulirat, muling naalala ng isip ni Lee Nianwei ang imahe ni Hong Dali na nakahiga sa kanyang kondongan, bumubulong-bulong pa rin, ang unan na ito ay napakasarap at napakainit. Sa pag-iisip nito, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at siya ay tahimik na tumulo muna. Natapos na ang musika, natapos na ang pagkanta. Natahimik ang buong arena, at lahat ay natahimik. Labis nilang naramdaman ang nakakadurog na pananabik. Ang nawawala ay isang kutsilyo. Ang puso ng lahat ay lubhang napunit, ngunit hindi ito nasaktan. Kaya lang hindi mapigilan ang mga luha kahit anong pilit ko. Pagkatapos ng katahimikan, ito ay talagang kabaliwan. Hindi na napigilan ng mga tao ang kanilang pananabik at labis na nabigla kay Lee Nianwei kaya nawalan sila ng malay. Hinaway-kaway nila ang kanilang mga kamao at umungal ng buong lakas. Ang hindi mabilang na mga manunood ay tumakbo sa direksyon ni Lee Nianwei gayon paman, ito lang ang lugar. Sa virtual na mundo, kahit na tinapakan ka sa kamatayan, maaari kang bumalik sa lungsod at muling mabuhay. Mas maraming tao, na walang pakialam sa kanilang imahe, nakatayo sa mga upuan ng walang pag-aalinlangan, umungal ng malakas, umuungal. Mayroong 1 milyong tao sa buong stadium, kung gaano kakilakilabot ang sitwasyon na kumukulo sa parehong oras ngayon, hindi ito alam ng mga tao noon, ngunit ngayon alam na nila ito. Daan-daang libong tao ang sumugod patungo sa arena, at hindi mabilang na mga tao ang naapakan hanggang mamatay sa daan. Hindi mabilang na mga tao ang naging puting liwanag at bumalik sa Resurrection Point, at pagkatapos ay agad na ginamit ang portal upang magpatuloy sa pagsingil patungo sa arena. Lee Nianwei. Noong gabing iyon, hindi mabilang na mga tao ang ganap na nakaalala sa pangalang ito. Hindi na makakalimutan. This is really so touching. Napaluha si Brianna at patuloy na pinunasan ang kanyang mga mata. Naalala ko na naman noong una akong umibig, sobrang nakakaantig, woo. Ha! Sumandal si Franklin sa upuan, iniisip ang kanyang unang pag-ibig, at bamulong, hindi ko alam kung maayos ba siya o hindi. Siguro kailangan ko siyang kausapin. Si Lee Nianwei sa entablado, bahagyang itinaas ang kanyang ulo, tumingin siya sa langit, na parabang nakita niya ang maliit na mukha ni Hong Dali, at bamulong, young master, nandyan ka lang, okay ka lang. Alam mo ba kung gaano ako nagmamalasakit sa iyo? Ngunit, marahil ay masyadong mataas ang aking mga kinakailangan. Naasim ang kanyang puso, na parabang may nawala sa kanya, at pagkatapos ay mabilis itong napuno ng mas malinaw na anino, tulad ng isang kutsilyo. Nakaukit sa puso ko. Ang pangalan ng anino na iyon ay Hong Dali. Lee Nianwei. Ikinuyong ni Heloise ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Sa oras na ito, bakas sa mukha niya ang gulat. Bakas sa mga mata niya ang hindi makapaniwalang gulat at lalo pang takot. Bamulong siya. Napakabuti niya. Kahanga-hanga, paano siya napakagaling. Hindi niya maiwasang matakot. Dahil kahit anong pilit niya, hindi pa rin tumitigil ang mga luha. Nakatadhana. Ang kalaban niyang ito ay magiging anino niya, isang anino na hindi malilimutan sa buong buhay niya. Sa oras na ito, tumingin siya kay Lee Nianwei sa entablado, ang figurang ipinakita ng hologram. Lalong gumaganda at mapayapa, tulad ng reyna ng bansang musika. Hindi, eksakto. Dapat siyang tawaging Diyosa. Salamat sa lahat, yumuko si Lee Nianwei sa lahat ng naroroon, mas maraming salamat sa paborito kong tao, sa iyo, sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay. Isang maliit na buto ang nagugat at sumibol, naniniwala ako na malapit na. Ito ay magiging isang matayog na puno, na sumasakop sa buong kalangitan. Galaxy Good Voice, perpektong natapos ang rematch. At nagsimula na ang labanan tungkol kay Lee Nianwei. Malinaw, ito ang sentro ng Galactic Alliance, isang silver-blue superplanet. Isang silver-blue superplaneta na may populasyon na daan-daang milyon sa isang pangunahing lungsod. Ang sukat ng anumang bagay dito ay magiging malayo sa imahinasyon ng sinuman.
At sa pagkakataong ito, ang kompetisyon para sa kasikatan ng tagahanga ay nakatakdang mag-iwan ng hindi matanggal na marka sa kasaysayan ng musika sa kalawakan. Sa pagtingin sa masigasig na madla sa paligid niya, si Lee Nainwei ay huminga ng mahina, na may bakas ng kalungkutan at kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa gitna ng hiyawan at palakpakan ng mga manunood, muli siyang yumuko at tumalikod. Pumunta sa backstage. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang mapaglarong ngiti ni Hong Dali. Ang lahat ng mga kalahok ay bumuo ng isang bilog mula sa malayo. Nakaturo. Masyadong malakas ang lakas ni Lee Nainwei, at ngayon ay hindi na sila nang ahas na magkomento tungkol kay Lee Nainwei kahit pabulong. Dahil wala silang mga kwalifikasyon. Tumingin si Chi Shengjie kay Lee Nainwei mula sa malayo, na may halong damdamin sa kanyang puso. Masama ang pakiramdam. Napaka-perpekto ng babaeng ito. Perpektong lampas sa kanyang imahinasyon. Kumpara sa kanya. Ang Heloise ay higit na katulad ng isang kalakal na may napakagandang packaging, at ang malaking bahagi ng halaga nito ay nasa labas nito. Pero itong si Lee Nainwei ay iba. Siya ay halos walang bakas ng packaging, ito ay natural. Siya ay tulad ng pinakamahusay na alak na hindi na nangangailangan ng anumang magandang bote upang maglaman nito. Hanggat ito ay nakalantad sa hangin, ang malambot na amoy ay sapat na upang maging lasing ang lahat. Ang buong eksena ay tahimik sa loob ng 2 minuto, at pagkatapos ay sinubukan ng ilang mga awit na magtipon at purihin ng mabuti si Lee Nainwei, ngunit ang anumang papuri ay tila hindi gaanong mahalaga sa lakas ni Lee Nainwei. Medyo pagod si Lee Nainwei. Sa katunayan, ang pagkanta ay tila napakadali, ngunit ito ay tumatagal lamang ng ilang minuto. Gayunpaman, kung maaari mong italaga ang iyong sarili dito, kahit na ang pagganap ay magiging perpekto, ito ay medyo nakakapagod din. Ang pangalan mo ay Lee Nainwei, tama ba? Sa oras na ito, lumakad si Heloise at mayabang na tumingin kay Lee Nainwei, at pagkatapos ay mapait na sinabi, kailangan kong sabihin, magaling ka talagang kumanta, ngunit ito ay isang kompetisyon. Hindi sapat ang lakas. Tiyak na ipapaalam ko sa iyo na hindi mo ako matatalo. Bagamat hindi niya ito tahasang sinabi, natakot si Heloise. Natatakot siya sa sarili niyang lakas, natatakot na malampasan siya ng kasikatan niya, at natatakot siyang matalo, dahil kung ganoon, mawawala ang mukha niya. Ngunit hindi ito pinansin ni Lee Nainwei. Marahan siyang ngumiti, hindi galit, at sinabing, well, alam ko. Kung wala ka ng ibang gagawin, maghahanda na ako para magpahinga. Ikaw. Puksain mo ng buong lakas ang bulak at hindi kanais-nais ang lasa. Kung mas walang malasakit si Lee Nainwei, mas naging hindi komportable si Heloise. Pero sa oras na ito, wala na talaga siyang maisip na paraan, wala pa rin siyang magawa gaya ng paghila sa buhok at damit at magsimula ng away. Sa huli, si Heloise ay nakaalis lamang ng may galit at malupit, we'll see. Then she shook her waist and left like that. Haha, nakakatamad na kompetisyon. Marahan na umiling si Lee Nainwei. Sa katunayan, noong sumali siya sa The Voice of the Galaxy, wala siyang balak makipagkompetensya sa sinuman. Gusto lang niyang kumanta ng maayos at magustuhan ng mga tao. Siyempre, higit sa lahat, gusto niyang kantahin ang kanyang mga iniisip gamit ang kanyang boses sa pagkanta, iyon lang. Oh, God, okay lang. Buti na lang at hindi ka pa umaalis. Nagpapahinga si Lee Nainwei sa stall ng may bahagyang luma at magnetic na boses ang tumunog. Lee Nainwei ang pangalan mo, tama ba? Hello, Cristel ang pangalan ko, ang bisita sa rematch na ito. Kabanata 840, para sa Young Master, ibibigay ko ang lahat. Dumating talaga ang mga bisita. Nagulat si Lee Nainwei at agad na nakita ang 4 na semifinal na bisita, na lahat ay narito. Hello, napakatikas na sumaludaw ni Lee Nainwei, nakilala ni Lee Nainwei ang 4 na mentor, mangyaring alagaan mo ako. Oh, huminga ng malalim si Franklin, kasing lakas ng hampas ng panday, tingnan mo ang holographic projection sa entablado, hindi pa gaanong halata. Kapag nakita ko ito ngayon, napakaganda mo. Sa totoo lang, maraming gwapong lalaki at magagandang babae ang nakita ni Franklin sa industriya ng libangan sa loob ng napakaraming taon, ngunit kasing elegante at kaganda ni Lee Nainwei, punong-puno siya ng kagandahan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang walang katapusang kaakit-akit na babae. Ang ganitong uri ng kagandahan ay lumampas sa mga hangganan ng lahi. Tiyak na sigurado si Franklin na sinumang makakakita kay Lee Nainwei ay hindi tatutol na purihin siya. Hindi ako naniniwalang may perpektong mga awit sa mundo noon, pero ngayon naniniwala na ako. Ito ay isang magandang babae na mukhang nasa mid-20s, may maselang mukha, matangkad at mabilog na figure, at matataas at mambak na dibdib. Sa matibay na baywang at masiglang puwitan, mukha siyang mabango at napakarilag na bulaklak ng peach. Siya ay walang iba kundi si Brianna sa 4 na bisita. 3 beses na umikot si Brianna kay Lee Nainwei, at sa wakas ay walang magawang sinabi, napakagandang panla, kung may package natin ito ng maayos at maabot ang semifinals, walang suspense. Salamat sa papuri, senior. Bahagyang sabi ni Lee Nainwei. Isang kagandahang loob, ang ugali ay hindi mapagpakumbaba o mayabang. Nainwei, sabi ng kompositor na si Lake, maaari mo bang ipakilala sa akin ang lyricist at kompositor ng iyong kanta?
Ang kantang ito ay may haplos ng kalungkutan, ngunit ang masining na konsepto ng mga liriko ay labis na nakaaantig. Ito ay isang magandang kanta. Magandang salita. Nakakiti ang puso ko, ngunit dapat kong makita iyon. Si Lee Nainwei ay mukhang nalungkot muli nang banggitin niya ito, at ang ngiti ni Hong Dali ay lumitaw sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung ano na siya ngayon. Bahagyang umiling si Lee Nainwei at sinabing, pasensya na talaga, Mr. Lake, hindi pa siya makakapunta. Kung darating siya balang araw, sasabihin ko talaga sa kanya ang sinabi mo. Wala dito. Si Lake ay mukhang nabigo, bumantong hininga, at tumigil sa pagsasalita. Sa oras na ito, dahan-daang sinabi ni Crystal, Miss Nainwei, especially kaming apat na pumunta dito ngayon. Actually, gusto lang namin itanong sa iyo kung interesado ka bang makipagtulungan sa amin. Well, napakasimple at napaka-relax ng mga kondisyon. Sa madaling salita, ilagay mo lang ang pangalan mo sa pangalan namin at maging estudyante namin. Siyempre, wala kaming maibibigay na payo sa iyong talento sa musika, halimbawa ng pag-iimpake ng kanta, halimbawa ng pagbuo ng kanta. Troupe, arrangement para sa isang symphony orchestra, at pagbuo ng isang profesional na fan group, at iba pa. Ay titiyakin na hindi ka mapipigilan sa mga susunod na kompetisyon, at kahit na maabot ang finals at makakuha ng isa sa mga nangungunang lugar. Hindi naman talaga siya nagyayabang. Sino si Crystal? Iyon ay isang matandang lalaki na parang evergreen tree sa mundo ng musika. Bukod sa kung ano-ano pa, sa entertainment industry na ito, siguradong napakadaling gamitin ng mukha ni Crystal. Isang salita lang galing sa kanya. Hindi mabilang na mga problema ang maaaring malutas. Kaya ngayon nag-propose siya ng napakalaking benepisyo, at talagang ginastos niya ito. Ngunit si Lee Nainwei ay Lee Nainwei kung tutuusin. Kasama ang young master dito, paano siya pumirma ng anumang kontrata sa iba? I'm really sorry, ngumiti si Lee Nainwei at umiling. Sabi, may hinihintay ako. May hinihintay ako. Itong apat na simpleng salita ay nagpahayag ng lahat ng kasalukuyang iniisip ni Lee Nainwei. May hinihintay ako. Ganon ka-simple. May hinihintay. Naunawaan ni Lee Nainwei ang kanyang sinabi. Ilang iba pang mga tao ang nalito, sino ang hinihintay mo? Ang pagiging mag-aaral namin ay hindi hadlang sa iyo na maghintay ng isang tao, tama ba? Sumagot si Lee Nainwei, hindi. Kailangan kong hintayin siyang bumalik. Bago siya bumalik, hindi ako gagawa ng anumang desisyon, sorry talaga. Tumanggi siya ng ganoon. Bulalas ni Franklin, Miss Nainwei, hindi mo na ba ito pinag-iisipan ng mabuti? Hanggat sumasang-ayon ka, lahat ng aming mga mapagkukunan sa industriya ng musika ay ibibigay sa iyo. Hindi rin maintindihan ng tatlo pang tao. Pangalan lang. Kahit saan siya magpunta mula ngayon, kailangan lang niyang banggitin na siya ay apprentice niya at ng iba pa. Sino ba naman ang hindi makakapagbigay ng mukha sa kanya? Siyempre, ito ang iniisip nila. Para kay Lee Nainwei, ang malaking mukha ay hindi kasing halaga ng daliri ni Hong Dali. Salamat sa iyong kabaitan. Si Lee Nainwei ay ngumiti ng marahan, elegante at magalang, mayroon na akong sariling mga hangarin. Mangyaring huwag akong pilitin dito. Salamat. Positibo na ang sinabi niya. Kung tumanggi man sila, kahit anong wishful thinking nilang apat, wala silang magagawa. Sayang naman. Walang magawang umiling si Crystal, pagkatapos ay naglabas ng business card at ibinigay kay Lee Nainwei, bueno, ito ang aking business card. Kung kailangan ni Miss Nainwei ng tulong, magtanong lang. Nandito ako hindi magiging problema kung patuloy kong ihahagis ang aking mga lumang buto sa loob ng ilang taon. Salamat, sir, kinuha ni Lee Nainwei ang business card at maingat na iniligpit. Sa di kalayuan, nakita ni Heloise, na kanina palihim na nanunood sa mga nangyayari dito, na talagang nagkusa si Cristel na bigyan si Lee Nainwei ng business card. Galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinadyakan ang kanyang mga paanang mapait, at pagkatapos ay umalis. Malaki ang reputasyon ng apat na bisita sa industriya ng musika. Sinubukan pa ni Heloise na makipag-ugnayan sa kanilang apat sa pamamagitan ng mga koneksyon, ngunit wala siyang pagkakataon. Ngayon, si Cristel, isang evergreen figure sa industriya ng musika, ay talagang nagkusa na bigyan si Lee Nainwei ng business card. Paanong hindi mababaliw sa selo si Heloise? Sa pangunahing lungsod ng Shinra, sa loob ng top-notch mansion na Wells Manor. Sa sandaling tanggalin ni Heloise ang kanyang holographic helmet, marahas niyang dinurog ang lahat sa silid. Damn it! Damn it! Malakas na sumigaw si Heloise, itong si Lee Nainwei, bakit ang ganda ng boses niya? Bakit? Pati ang apat na matandang iyon ay nagkusa na hanapin siya. Bakit? Bakit maganda ang boses niya? Depressed talaga si Heloise. Sa sandaling ito, naramdaman niyang parang natawa lang siya sa isang ordinaryong tao na nakasuot ng ordinaryong damit dahil sa pagiging dukha, at ipinagmamalaki niya ito. Pagkatapos, nang pumasok siya sa tarmac, nalaman niyang ang dukha ay nagmamaneho ng eroplano na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang sasakyang pangkalawakan ay umalis ng maganda, ngunit ang kanyang sariling sasakyang pangkalawakan ay nagkakahalaga lamang ng ilang daang libo. Ang pakiramdam na iyon ay magdudulot ng labis na pagkawasak ng mga tao. Ganito ngayon si Heloise.
Noong una, akala niya ay may pagkakataon siyang manalo, at hinintay na lang niyang lumabas ang mga resulta, para pagtawanan niya si Lee Nianwei. Pero bago pa siya makatawa, sinampal siya ng ilang beses sa harap ng mukha niya, at ang nakakahiya ay nahuli siya. Hindi ako naniniwala na hindi ko siya mapapanalo. Desperado na tinawagan ni Heloise ang kasambahay, makipag-ugnayan kaagad sa pangkat ng publisidad. Gusto kong sabihin sa kanya na maunawaan na hindi siya mananalo laban sa akin, at hindi siya mananalo laban sa akin. Okay, tiningnan ng kasambahay ang iba't ibang mga sirang bagay sa silid at sinabi sa malalim na boses, naiintindihan ko, miss. Sa kabilang banda, si Saint. Sa loob ng Herberg Hotel. Ay oo, naghiyawan ang lahat. Malakas na sinabi ni Ling Xiaoyi, upang ipagdiwang ang tagumpay ni Sister Nianwei, uminom tayo ng toast. Cheers! Sabay-sabay na sigaw ng lahat, at saka ininom ang alak sa baso sa isang lagok. Tuwang-tuwang sinabi ni Li Yang, Sister Nianwei, ang galing mo kumanta, haha. Hindi mo alam noon, pero umiyak ng gusto ang audience sa paligid ko, at tumutulo ang luha. Ayos lang, humigop ng alak si Lee Nianwei, pagkatapos ay huminga ng mahabang panahon at sinabing, maganda ang mood ko pagkatapos kumanta ngayon. Ngunit ang susunod na bagay ay medyo mahirap. Oo. Nakangiting sabi ni Ling Xiaoyi, napaka-sincere ni Sister Nianwei. Mahirap talagang hawakan ang bagay na ito, hehe. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Ngumiti si Lee Nianwei at tinapik si Ling Xiaoyi, at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, ang sinasabi ko ay kung paano natin matutulungan ang Young Master. Tulungan ang Young Master. Nanlaki ang mga mata ni Liang at sinabing kakaiba, may mga lalaking kumukuha ng mga babae at naluluji. Hindi pa ba sapat iyon? Pagkatapos niyang sabihin iyon, hinawakan niya ang kanyang baba at tumango, oo, medyo matalino ang lalaking kumukuha ng mga babae. Mahirap talagang magpalugi sa kanya. Wala siyang masyadong natatalo sa mga araw na ito. Ano ang ibig sabihin ni Sister Nianwei? Kailangan pa nating humanap ng paraan para matulungan ang Young Master na mawala ang kanyang kapalaran. Tama iyan. Mabagal na sinabi ni Lee Nianwei, sa pagkakataong ito ay lumahok ako sa The Voice, gusto kong kumanta ng mahusay sa pangalawa, ang tunay na layunin ay lumikha ng mga pagkakataon upang mawala ang aking kapalaran. Gumawa ng pagkakataong mawalan ng pera. Kailangan pa ba nating lumikha ng mga pagkakataon upang mawalan ng pera? Ang mga salita ni Lee Nianwei ay pumukaw sa interes ng lahat, at nagtanong si Ling Xiaoyi, Sister Nianwei, sabihin sa amin kung anong uri ng pagkakataon ito upang lumikha ng isang alibughang pamilya. Oo. Tumango si Lee Nianwei, dahan-daang sinabi, ayon sa aming mga inaasahan, pagkatapos kong kumanta, gagastos ako ng pera upang maghanap ng isang kumpanya ng packaging upang bumuo ng momentum para sa akin, bumuo ng isang grupo ng mga tagahanga, at tataas ang aking kasikatan, tama ba? Oo, tama iyan. Eksaktong sinabi ni Lee Nianwei ang sinabi niya. Tungkol sa mga resulta ng talakayan ng lahat noon, sinabi ni Ling Xiaoyi, bakit, hindi ba ito gumagana? Naisip ko ito noon, at ang resulta ay hindi ito gagana. Huminga ng malalim si Lee Nianwei at sinabi, talagang ganito ang kaso. Hindi ito dapat makatulong sa Young Master. Sa sandaling sinabi ito ni Lee Nianwei, nagulat ang lahat. Hindi pala umubra ang planong na pag-usapan ng lahat. Sister Nianwei, sabihin mo sa amin dali, bakit hindi mo magawa? Sabi ni Ling Xiaoyi na may pag-aalala, hiniling sa amin ng Young Master na bumalik at tulungan siyang mawala ang kanyang pamilya. Ito ang pangunahing prioridad at dapat nating gawin ito ng maayos. Matiim na tumango ang lahat. Ang pinakamalaking layunin nila nang bumalik sila rito ay tulungan ang Young Master na si Hong Dali na mawala ang kanyang pamilya. Ang lahat ng iba pang mga bagay ay maaaring pansamantalang isantabi, ngunit ito lamang ang dapat gawin ng seryoso. Ang pagbabayad ng pera sa isang kumpanya ng packaging upang makakuha ng katanyagan ay isang bagay na gagawin ng karamihan sa mga artista. Ipinaliwanag ni Lee Nianwei sa lahat, kaya ang ganoong bagay ay hindi maaaring ituring na isang pag-aaksaya ng pera. Ang gagawin natin ay isang ganap na pag-aaksaya ng pera. Sa ganitong paraan lamang makukuha ng Young Master ang ating tulong. Kaya sa palagay ko ay tama na maghanap tayo ng isang kumpanya ng packaging sa pagkakataong ito, ngunit hindi ako ang gumagawa ng hype, ngunit ang aking kalaban, si Heloise, kaya ito ay matatawag na isang taunan. End of this chapter.